Mikoy, ano na? Nandito na kami sa labas ng bahay niyo para sunduin ka. Tayo na at na makapaglaro na tayo. Ayoko, kayo na lang. Alam niyo naman pagagalitan ako ni Lolo Crispolo ko, hindi ba? Sige ka, kung hindi ka makikipaglaro ngayong gabi, huwag ka na umasa na may kaibigan ka pa bukas. Lahat kami, kahit kailan, hindi na makikipaglaro sa'yo. Grabe naman kayo sa akin, Kuya Arnulfo. Nakikipaglaro naman ako sa inyo tuwing tanghali ah. Alam naman ninyong walang kasama si Lolo rito eh. Matanda na siya at baka kung ano pang mangyari sa kanya. Nakikipaglaro ka nga kung tanghali. Napag-usapan naman natin na kapag bilog ang buwan, maglalaro tayo sa labas, hindi ba? Eh bakit? Tuwing kabilugan ba? Sumisipot ako sa inyo? Hindi nga. Kaya nga ngayon ang huling pagkakataon mo. Kung sasali ka sa amin, magiging magkaibigan pa rin tayo. Pero kung hindi, bahala ka na sa buhay mo. Sige. Pag-iisipan ko muna. Isa pa, baka magising si Lolo eh. At malaman niyang wala ako dito. Ikaw bahala. Sige na, alis na kami. Alam mo naman kung saan mo kami mahahanap, di ba? Hindi sumagot si Mikoy. Napatingin siya kina Arnulfo na patakbong umalis. Nung medyo nakakalayo na sila, napalingon ang bata sa Lolo Crispolo niya na nooy himbing sa pagtulog. Naisip niya ang sinabi ng kanyang kalaro, pero nag-alala rin siya para sa matanda. Kalaunan, napagtanto niyang hindi niya kaya kung mawala ang kanyang mga kaibigan. Kaya sinundan niya ang mga ito. Napagpasya niyang umuwi na lang bago pa man magising ang kanyang Lolo Crispolo. Pagkalabas ni Mikoy sa bahay nila, napansin niyang malansa at mabaho ang amoy ng hangin. Nagkibit-balikat siya para tumakbo ng mabilis patungo sa palaruan nila. Habang papalapit siya roon, nagkaroon siya ng kutob na merong mangyayaring hindi maganda. Pero sa halip na isipin ito, itinuon niya ang kanyang pansin sa mga batang nagsasaya. Noong makarating na siya sa bakanting lote kung saan sila naglalaro, Uy, masali ako. Aba, nandito ka na ha? Kala namin hindi ka talaga makakapunta dito eh. O sige, halika na at magtaguan tayo. Sige, magandang laro yun. Pero huwag tayong lalayo dito ah. Gabi ngayon eh, baka kumapano tayo. Ano ko ba naman, Mikoy? Kasama naman niyo ako ah. Hanggat nandito ko, walang mangyayari sa inyo. Dapat magpakalalaki ka. Dapat maging matapang ka, no? pumili sila ng magiging taya. At nang may mapili na sila, nagsihanap silang lahat ng mapagtataguan. Nagganap na rin si Mikoy ng lugar kung saan hindi siya madaling makita. Pero lahat ng tagong bahagi ay may nakapwesto na. Gusto sana niyang sumama sa pinagtataguan ng iba niyang kalaro, pero baka sisihin siya kung makita sila. Nasa kalagitnaan siya ng paghahanap ng... Uy, Mikoy! Wala ka bang mapagtaguan? Wala pa kuya eh. Panigurado na isa sa atin na magiging taya nito. Hindi ako papayag, no? Tayo na, doon tayo sa bandang gubat magtago. Pero hindi ba may sementeryo doon? Natatakot ako. Huwag ka matakot. Magkasama naman tayo ha. Hindi tayo magtatagal doon. Isa pa, hindi naman tayo pupunta sa mismong libingan eh. Doon lang tayo magtatago malapit sa labasan ng gubat. O sige na nga. Basta ayaw ko maging taya eh. Mas masaya kapag nagtatago lang tayo. Mabilis silang tumakbo patungo sa gubat. Nung naroon na ang dalawa, naghanap sila ng pwesto kung saan matatanaw pa rin ang bakanting lote kung saan sila naglalaro. Nakita rin nila ang iba nilang mga kasama na nagtatago, kaya napatawan na lang sila. Dahil madaling makita ang mga yon. Makaraan ng ilang minuto, isa-isa nang nahuli ng taya ang mga kasama ni Mikoy. Sinasabi ko na sa iyo eh, hindi tayo madaling mahanap dito eh. Tama ka nga Kuya Arnulfo. Buti na lang, sumama ako sa iyo. Uy, teka. Pasensya ka na pala kanina ha. Di lang naman ako nagdesisyon nun eh. Pati mga kalaro natin. Ayos lang yun kuya.
Naiintindihan ko naman po. Paano na lolo mo? Mag-isa lang siya sa bahay niyo, hindi ba? Oo, pero uwi na lang ako dun kagad. O siya, sige. Yatid na lang din kita mamaya. Kuya, may napili na naman silang bagong taya oh. Halika na, labas na tayo. Uy, sandali! Sumigaw si Arnulfo ng malakas para tawagin ang mga kalaro nila. Si Mikoy naman ay napatawa dahil kinantsawan ng binatilyo ang taya. Nang mapalingon na sa kanila ang mga kasama nila, nagpasya na ang dalawa na tumakbo patungo sa bakanting lote. Hindi rin tumigil sa pagtawang dalawa dahil nabigo ang taya na mahanap sila. Nang magsimula na ang pagbibilang ng bagong taya, nagpasya uli ang dalawa na bumalik sa gubat. Dahil nakita na sila ng mga kasama nila sa dati nilang pinupwestuhan, nagkasundo sina Arnulfo at Mikoy na pumunta sa mas malalim na parte ng gubat. Paniguradong di na tayo mahanap na mga kalaro natin dito. Mas mahirapan silang makita tayo. Oo, Mikoy. Maliban sa masukal ang baging ito, takot din sila sa gubat na ito eh. Siguro, pagkapasok pa lang nila dito, maiihi na kaagad sila. Huwag lang tayo masyado maingay. Baka marinig nila ha? Natigilan si Arnulfo sa kanyang pagsasalita. May narinig silang mga yabag na malapit lang sa kanilang pwesto. Inakala nilang mga kalaro lang nila yon. Kaya nagbulungan na lang sila para hindi makagawa ng ingay. Habang nagmamatsyag, pareho silang nakalanghap ng napakabahong amoy. May narinig din silang mga halinghing ng kabayo. Kaya naisip nilang hindi nila kalaro ang naroroon. Ano kaya yun? Baka mga kabayo lang na napunta sa loob ng gubat. Baka nakakawala. Yun din ang inala ko. Halika na, alamin natin kung saan yung pupunta. Malay mo, walang may-ari. Sigurado magiging atin na yung mga yan. Pero, paano naman kung hindi? Teka, baka yan na yung mga ubag. Ayon sa naging kwento dati ni Lolo Crispolo, malakabayo daw yung kanilang anyo eh. Shh! Daan mo lang boses mo, baka marinig tayo. Ubag, kwentong walang kwenta lang yan. Hindi totoo yan. Panakot lang sa mga bata. Halika na. Ikaw ang bahala. Pero sa likuran mo lang ako ha. Natatakot kasi ako kuya eh. Oo na, basta sumama ka lang. Mabilis lang to. Kapag nalaman natin kung ano yung gumagawa ng ingay, hindi babalik din tayo kaagad rito. Hinanap nila ang pinagmumulan ng mga yabag hanggang sa makarating sila sa gitna ng gubat. May mangilang-ilang krus silang nakita roon na nakatarak sa lupa. Kaya nalaman nilang naroroon na sila sa sementeryo. Ilang sandali pa, may narinig silang boses ng isang lalaki na sinundan ng paghalinghing ng mga kabayo. Kuya, tama ang inala natin. Kaso, meron palang may-ari. Pwede na tayong umalis. Baka may bagong taya eh. At hindi tayo kasali sa susunod nilang laro. Sandali lang. Parang may kakaiba sa kanila eh. Isa pa, bakit ba nagpunta sila ng ganitong oras dito sa sementeryo? Marami namang madabong bagay sa labas ng gubat ah. Alamin muna natin. Ha? Sige, papayag ako sa iyo pero ilang minuto lang ha. Baka mamaya, ano pa mangyari sa atin dito eh. Nakong bata ka oh. Huwag ka na muna magsalita dyan. Baka mahuli nila tayong nakamasid sa kanila. Naghanap ng magandang pwesto si Mikoy at Arnulfo. Ilang sandali lang nakita nila ang lalaki at ang 4 na kabayo na may kung anong hinahanap sa paligid. Ano bang amoy yan kuya? Parang bulok na laman ng tao. At bakit? Nasa sementeryo tayo ano? Alam nga naman magkaroon ng bulok na isda rito. Takpan mo na lang ang ilong mo. Umayos na lang kaya tayo rito. Di ko nga alam, di ba? Parang may ibang pakay sila rito eh oh. Tingnan mo sila na mabuti, Mikoy. Oo nga kuya. Hindi kaya may... Ikinumpas ng lalaki ang kamay niya at sa isang iglap lang pinagtulungang hukayin ng mga kabayo ang libingang nasa tapat nila. Napako ang paningin doon ng dalawa nang makita nilang nagbabaga pala ang mga mata ng mga kabayo. Pati na ng lalaking nag-utos sa mga ito.
Nalaman nilang hindi karaniwang tao at mga kabayong mga yon. Habang nakatingin sa mga nilalang, kinutuban si Mikoy na nasa panganib sila. Ano ba kuya? Tara na. Baka sa atin pa mabaling ang atensyon nila eh. Tingnan mo itsura nila oh. Mga ubag yan kuya. Delikado tayo. Huwag kang maging atat. Ako nga mas matanda sa atin kaya ako masusunod. Oh, ayun oh. Pinanood nila ang mga nilalang habang nagukay. Ilang sandali pa, tumulong na rin ang lalaki. At nalaman ni Mikoy na bangkay nga ang kinuha ng mga yon. Nang mailapag na nila sa lupa ang bangkay, sumenyas ulit ang lalaki sa mga alaga niya. Sa pagkakataong yon, pinagsaluhan ng 4 na kabayo ang nabubulok na katawan na kanilang nahukay. Hindi na rin napigilan ni Mikoy ang maduwal dahil sa pandidiri. Pakiramdam niya, bumaliktad ang kanyang sikmura dahil sa nakita niya. Ano ba yung Mikoy? Pigilan mo sarili mo. Mamaya marinig pa nila tayo. 2 tayo malalagot. Pasensya na kuya. Sige, tatakpan ko na lang ang ilong ko. Tayo na. Umalis na nga lang tayo dito. Baka kumapahamak pa tayo dahil sa paggawa mo ng ingay. Sige kuya, pasensya na ah. Kanina ko pa nga sinasabi sa iyo yan eh. Siguradong sa katagalan, mararamdaman nilang presensya natin dito. Ay, teka. Kung totoo nga mga ubag yan, at sila nga yung nakita natin, ano naman ang lalaking yun, Aber? Eh, sabi ni Lolo dati, sila yung kinikilalang amon ng mga kabayong aswang. Ubagan, yan ang tawag sa kanila. Kadalasan, marami silang mga alaga at ginagamit nila ang mga yan para sa pansarili nilang interes. Ewan ko ba kung maniniwala ako o hindi riyan eh. Pero tara na, bumalik na lang tayo sa bakanting lote. Manigurado na meron ng bagong taya. Maingat silang naglakad palayo sa kanilang pinagtataguan. Walang ano-ano, natigilan si Mikoy at napalingon sa kanyang kuya Arnulfo. Nang makarinig siya ng malakas na lagitik ng tuyong sanga na marahil naapakan ng binatilyo. Agad namang sumenya si Arnulfo kay Mikoy na magpatuloy sa paglalakad. At nagmadali rin silang umalis sa bahagi kung saan siya nakatapak ng tuyong sanga. Habang nakatitig at naghihintay sa binatilyo, nakita niyang nakapako sa kanila ang titig ng mga kabayong aswang at ng lalaki. Alam ni Mikoy na may masamang binabalak ang mga yun sa kanila. Kaya nakaramdam siya ng pagkabahala. Kuya, ang mga ubag, nakatitig dito sa atin. Tumakbo na tayo palis dito at baka maabutan pa nila tayo, dali! Naalinti ka na. Sige, bilisan natin at na makarating tayo sa bakanting lote. Baka sakaling makahingi tayo ng tulong sa ibang tao. Kailangan hindi nila tayo maabutan. Siguradong lagot tayong 2 kapag nahuli nila tayo. Sige na, ituon mo na lang ang pansin mo sa daan para makalabas kaagad tayo rito. Huwag mo na akong intindihin. Nasa kalagitnaan ng pagtakbo si Mikoy nang mapansin niyang hindi na nakasunod sa kanya ang binatilyo. Nagtaka siya, kaya bahagya siyang lumingon. Nalaman niyang wala nga roon si Arnulfo, kaya natigilan siya. Napatanong siya sa kanyang sarili kung nasaan na ang kalaro niya hanggang sa makarinig siya ng paghiyaw. Boses yun ni Arnulfo, kaya naisipan niyang balikan ito para malaman kung ano ang nangyari. Habang papalapit siya sa pinanggalingan ng ingay, pinanindigan siya ng balahibo. Walang ano-ano, nakarinig siya ng pagkaluskos ng mga dahon na parang may kinakaladkad. Napatayo na lang si Mikoy sa likod ng isang malaking puno nang marinig niyang papalapit sa kinaroroonan niya ang nasabing ingay. Habang naroon siya, nakita niya ang isang kabayo. Namulagat ang mga mata ni Mikoy nang malaman niyang si Arnulfo yon na kinakaladkad ng ubag. Duguan siya at nangihina. Nanlamig naman ang bata na magkatitigan sila ng binatilyo. Ano ba ginagawa mo rito? Bakit ka ba bumalik? Tumakbo ka na! Tumakas ka na sa mga nilalang nito! Baka ibaling nila ang atensyon nila sa'yo, dali! Kuya Arnulfo, anong ginawa nila sa'yo? Bakit ka pumayag na maabutan nila? Akala ko, nasa likuran lang kita kanina eh. Sige na, Mikoy. Maawa ka sa sarili mo. Tumakas ka na. Pabayaan mo na ako dito mamatay. Pero, Kuya Arnulfo,
Hindi ba? Bilisan mo! Siguradong ikaw ang susunod na mga... Hindi na naintindihan ni Mikoy ang gustong sabihin ni Arnulfo. Biglang kinagat ng mga kabayong aswang ang tiyan ng binatilyo hanggang sa mawakwak ito. Napapikit si Mikoy dahil hindi niya kinaya ang nakikita niya. Habang nasa ganoong sitwasyon, may narinig siyang paghalinghing ng kabayo sa ibang bahagi ng gubat. Nang marinig niyang napaungol ng mahina ang binatilyo, iminulat ni Mikoy ang kanyang mga mata. Dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya, humarurot siya ng takbo kahit pa na hindi gaanong maliwanag ang dinadaanan niya dahil sa mga punong naroroon. Nasa kalagitnaan siya ng pagtakbo nang makarinig siya ng mabilis na yabag ng paa. Sinubukan niya itong lingunin at napahiyaw na lang siya nang matisod siya at mapahandusay sa lupa. Namilog ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang ginintuang kabayo na tumigil sa bandang likuran niya. Humalinghing ito habang nakamasid sa kanya. Wag mo ako sasaktan. Bawa ka sa akin. Pabayaan mo na lang ako makalis dito sa gubat na to. Huwag kang matakot. Hindi ako kaaway. Nakita kong hinahabol kayo ng mga ubag. Kaya nagpasya akong sundan ka. Ililigtas ko rin sana ang kasama mo pero huli na ang lahat. Nagsasalita ka? Paanong? Oo naman. Isa akong engkantadong kabayo. Isang magpakutod. May kakayahan kaming magsalita. Ako nga pala si Gakilat. Teka, may naririnig akong mga yabag. Paniguradong sila na yan. Anong dapat kong gawin? Ayaw ko bang mamatay at matulad sa kalaro ko? Halika, sumama ka sa akin. Hindi ka nila magagawang habulin. Teka, ako nga pala si Mikoy. Saan tayo pupunta? Baka kung may gawin kang masama sa akin, ha? Nandiyan na sila. Wala na tayong oras. Sumakay ka na sa likuran ko at kumapit ka na mabuti. Wala kang dapat na ipangamba sa akin. Nandito ako para tumulong sa iyo. Napalingon si Mikoy sa hindi kalayuan at nakita niyang papalapit na sa kanila ang mga kabayong aswang, pati na ang lalaking ubagan. Dahil sa pangamba niya, sumakay siya sa likuran ng ginintuang kabayo. Tumakbo ang nilalang para ikutan ng ubagan at ang mga alaga nito. Dahil sa bilis ng kanilang pagtakbo, hindi sila nakita ng mga nilalang na humahabol kay Mikoy. Nagwala ang ubagan at ang mga ubag. Dahil pinaglaruan sila ng ginintuang kabayo kung saan nakasakay si Mikoy, naging panay rin ng halinghing ng magpakutod at sinadya niyang inisin ng ubagan saka ang mga alaga nito. Ngayong nakita ka na at naamoy nila, sigurado ako na hindi ka nila tatantanan. Kailangan mong maging handa. Anong ibig mong sabihin? Papatayin din nila ako? Ano ba talaga ang mga ubag na yan? Limitado lang kasi ang naikwento ni Lolo patungkol sa kanila eh. Oo, kaya kailangan makapaganda ka. Hindi lamang simpleng aswang ang mga ubag. Sila ay nahahanay sa matataas na uri dahil may dugo rin silang engkanto. Samantala, ang mga ubagan naman ay may dugong hukog. Mga engkantong sugo ng dilim. Kung ganon, mukhang nasa alanganin tayo. Baka kung ano mangyari sa atin. Baka ikaw madamay rin dito, kaibigang Gakilat. Wala akong pakialam. Matagal nang may hidwaan ng ubagan na yan at ang aming lahi. Hindi ako natatakot sa kanila at alam kong hindi nila ako matatalo. Bakit mo pa ako niligtas? Baka mas lalo ka lang guluhin ng mga ubag at ng amo nila. Handa ako sa anumang mangyayari. At sana, pumayag kang tulungan kitang maging handa rin. Paano? Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano labanan ng mga aswang na yan. Hindi sumagot ang ginintuang kabayo. Tumigil ito sa pagtakbo at humalinghing. Dahil sa ginawa niya, napalingon sa kanila ang ubagan at maging ang mga kabayong aswang. Kinabahan naman si Mikoy, pero sinabihan siya ni Gakilat na huwag matakot sa kanilang kalaban. Dagdag pa nito, walang masamang mangyayari sa kanila. Dahil nakasakay siya sa likuran ng ginintuang kabayo. Nagkita rin ulit tayo, Gakilat.
Hindi ko akalaing ikaw pala ang magiging tagapagligtas ng batang yan. Kung ako sa iyo bata, sa akin ka na lang sumama. Gagawin kitang pagkain ng mga alaga ko. Huwag mong pakialaman ng batang ito, Pantalyon. Kung nagawa mong patayin ang aking mga kalahi, hindi mo magagawa yan sa amin. Nagawa kong patayin ng mga katulad mong magpakutod. At kaya kong gawin yan ngayon sa iyo. Nakasisiguro ka ba? Baka naman hanggang salita ka lang. Ibahin mo ko sa mga kalahi ko. At bakit? Dahil ba dyan sa mutyang nasa loob ng bunganga mo? Pinatay ko ang buong angkan ninyo para mahanap ka lang. Pinatay ko ang buong angkan nyo para mahanap lang yan. Pagkatapos nandyan lang pala sa'yo. Pasalamat ka at wala ka nung lusubin namin ang kuta ninyo. Hindi ang mutya ko ang aking pinanghahawakan, kung hindi ang kagustuhan kong makapagiganti. At nasisiguro ko na kung hindi man ngayong gabi, darating din ang araw at mapapatay ko kayong lahat. Huwag ka nang umasa. Mahinang nilalang. Ang mga kagaya mo ay pagkain lang ng mga ubag. Hala, sige mga alaga. Sugurin ang gintong kabayo na yan. Patayin silang dalawa ng bata. Hindi ako natitinag sa mga kagaya ninyo. Sinugod ng mga kabayong aswang sina Mikoy. Napahalinging naman si Gakilat at sinalubong din ng mga ubag. Nung makalapit na siya, sa halip na atakihin ng mga kabayong aswang, lumundag siya ng napakataas. Napahiyaw na lang si Mikoy dahil doon at mas napakapit sa kabayo. Mas lalo pang naging malakas ang pagsigaw ng bata nang biglang bumulusok ang magpakutod pababa. Nang nakalapag na siya sa lupa, ipinihit niya ang kanyang katawan at sinipa ang dalawang ubag. Susugod pa sana ang dalawa pero ganoon din ang kanilang naging kapalaran. Sa lakas ng pagsipa ko sa kanila, nasisiguro kong patay na silang lahat. At ikaw, ubagan, ikaw ang aking isusunod. Apat lang sa mga alaga ko dapatay mo. Huwag kang magmalaki sa akin. Marami pa akong alagang ubag na pwede kong utusan para patayin kayo. Kung gusto nyo, tawagin na ninyong iba pa. Kung nagawa ni Gakilat ng ganun kadali ang pagpatay sa apat na alaga mo, sigurado magagawa niya rin patayin yung iba pa. Tumahimik ka, bata. Huwag kang magkunwaring matapang. Dahil nakita ko kanina kung paano pumikit ang mga mata mo nang pagsaluhan ng mga ubag ang kalaro mo. Pati mga inosente dinadamay ninyo. Talagang mga halang ang inyong mga kaluluwa. Gusto ko pa sana mag-aksaya ng oras sa iyo. Pero may mga bagay pa akong dapat nasikasuhin. Sa susunod nating pagkikita, makukuha ko rin ang mutya mo, Gakilat. Kung hindi ko makukuha yan sa santong dasalan, kukunin ko yan sa santong paspasan. Pagkawika ng ubagan, bigla itong nawala sa paningin ni Mikoy. Napalingon na lang siya sa bandang kanluran nang makarinig siya ng mga kaluskos doon. Nabahala rin ang bata dahil mukhang patungo sa baryo nila ang aswang. Gusto sana niyang bumaba sa likuran ng nilalang kung saan siya nakasakay. Pero pinigilan siya nito. Si Lolo Crispolo, baka kung ano mangyari sa kanya. Natatakot ako na baka sa baryo namin pumunta ang mga ubagan at doon maggasik ng lagim. Hindi naman siguro. Mukhang may iba pa siyang pakay at hindi sa lugar na ito. Kaunti lang ang mga alagang dala niya. Kaya malamang, naakit lang siya sa nabubulok na bangkay dyan sa sementeryo. Gusto ko na pong umuwi. Pwede mo ba akong maitid sa bahay namin? Sige, ihatid kita. Pero bago yan, sumama ka muna sa kuta ng mga magpakutod. Anong gagawin ko doon? Baka matatagalan ako doon Kapag nagising si Lolo at nalaman niyang wala ako sa tabi niya, pagagalitan ako noon. Mabilis lang tayo ron. May ipapakita lang ako sa iyo. Gusto ko rin maging handa ka. Dahil tsak na hindi ka titigilan ni Pantalyon. Kung ganun, sige tayo na. At nang makauwi rin ako kagad. Napahalinghing ang ginintuang kabayo bilang pagsang-ayon. Noon din, lumundag siya ng napakataas at makaraan lang ng ilang minuto nakalapag sila sa tuktok ng isang bundok.
Iginala ni Mikoy ang kanyang paningin doon at nakita niyang napakalayo nila sa kabayanan. Napansin din niya na may kakaiba sa lugar na yon, dahil marami ang mga nagliliwanag na bagay sa malayo. Alam niyang hindi na yon sakop ng kanilang bayan, kaya nagtaka siya. Pero sa halip na sabihin kay Gakilat, itinikom na lang niya ang kanyang bibig. Ito ang aming kuta. Dati, marami kaming nandito. Pero dahil sa kagagawa ni Pantalyon, mag-isa na lang akong nakatira dito. Kung nandirito lang sana ako nung sumalakay ang ubagan na yon, sigurado ako na hindi sila magtatagumpay. Nalulungkot ako sa nangyari sa mga kalahi mo, kaibigang Gakilat. Talagang napakasama ng Pantalyon na yon. Nakita ko kung paano nila patayin yung kalaro ko eh. Kaya alam kong wala silang awa sa ibang nilalang. Hindi bali na. Dinala kita rito dahil may gusto akong ipakuha sa iyo. Kapag nagtagumpay ka, ibig sabihin, ikaw ang karapat-dapat para sa sandatang yon. Ano bang sinasabi mo? Magagamit ko ba yan laban sa ubagan? Oo, sigurado ako na magagamit mo. Ang tinutukoy ko ay ang espadang tumarak sa isang bato nung naglaban ng dalawang makapangyarihang engkanto. Hindi ko nga alam kung putian o itiman ang may-ari niyan. Teka, nasa may sinasabi mo? Tumingin ka sa malaking bato na nandito sa tuktok. Tingnan mo ng mabuti at makikita mo ang sinasabi kong panlaban sa mga aswang. Ha? Yan ba yung tinutukoy mo? Kulay itim na espada? Oo, yan nga. Hinulma yan mula sa elemento na sa mundo ng mga engkanto mo lang matatagpuan. Kung yan ang makakatalo sa ubagan at sa mga alaga niya, sige, kukunin ko ang espadang yan. Pero may problema ako eh. Ano naman yon, kaibigan Mikoy? Bata lang ako eh, at alam kong wala akong laban sa kakayahan ng mga aswang na yon. Baka maagaw lang nila to sa akin at gamitin din laban sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag nahawakan mo na ang espada, dadaloy sa buong katawan mo ang kanyang enerhiya. Para ka na ring nagsanay ng ilang taon sa paghawak sa kanya. Kung ganun, sige, susubukan kong makuha yung espadang yan. Sige Mikoy, puntahan mo na at hugutin yan. Sana ay magtagumpay ka. Napatango si Mikoy sa ginintuang kabayo. Iwinaksin niya sa kanyang puso ang takot sa kung anumang mangyayari sa kanya. Nang makarating siya sa tapat ng bato, tumingala siya at naghanap ng posibleng daanan. Nang may plano na siya kung papaano akyatin yon, sinimulan na niya kaagad yon. Makaraan ng ilang minuto, nakarating siya sa ibabaw at nakita niya ang nakatarak na espada roon. Namangha si Mikoy dahil perpekto ang pagpapanday noon at noon lang siya nakakita ng ganoon kagandang sandatang may talim. Sige na, subukan mo nang kunin yan. Huwag mong gamitin ng buong lakas. Huwag mong gamitin ng buong lakas mo. Pakiramdaman mo ang sarili mo at isipin mo ang kagustuhang makuha yan. Sige, gagawin ko yan, Gakilat. Maraming salamat ha. Ay, sandali lang. Napabuntong hininga si Mikoy. Inisip niya ang mga dahilan kung bakit kailangan niyang makuha ang espada. Matapos nito, sinubukan na niyang hugutin ang nasabing sandata. Nung una, naramdaman niyang masyado itong nakabaon at hirap siya. Pero nang maisip niya na kailangan niyang maprotektahan ng lolo niya laban sa ubagan, parang may kung anong enerhiyang dumaloy sa kanyang buong katawan. Noon din, walang pagdadalawang isip niyang hinawakan ng dalawang kamay niya ang espada saka hinugot ito. Namangha si Mikoy dahil kahit hindi siya gumagamit ng buong lakas niya, nagawa niyang makuha ang sandata. Nakuha ko, Gakilat! Hindi ko akalain magagawa ko ito ng ganun lang kadali. Ang galing mo, Mikoy. Sinasabi ko naman sa iyo eh, kaya mo makuha ang espadang yan. Ikaw ang karapat-dapat para dyan. Anong susunod kong gagawin? Pakiramdaman mo muna yan. Kailangan magkaroon kayo ng koneksyon sa isa't isa
At nasisiguro kong kapag dumaloy na sa buong katawan mo ang enerhiya niyan, doon mo malalamang may kakayahan ka sa paghawak ng espada. Sige, kaibigan, susubukan ko ang sinasabi mo at baka sakaling gumana. Mag-focus ka na muna riyan. Huwag mong alalahanin ang ibang bagay. Maghihintay lang ako sa iyo rito. Ipinikit ni Mikoy ang mga mata niya. Habang nasa ganoong sitwasyon, wala siyang inisip kung hindi ang espadang hawak niya. Walang ano-ano, nagsimula na siyang gumalaw habang pinakikiramdaman ang naturang sandata. Makaraan ng ilang minuto, nagmulat siya. Naging magaan ang espada at naramdaman ni Mikoy na meron na silang koneksyon. Napangiti pa siya nang maisip niya na may pagkakatulad sila ng sandatang nakuha niya. Nagawa ko, kaibigan! Ngayon, kampante na ako, makakaya ko nang makipaglaban sa mga ubag at sa ubagan na yon. Lagot sila sa akin ngayon. O diba? Hindi mo kailangan ng ilang taong pagsasanay. Sapat nang malaman mo at maramdaman ang koneksyon ninyo. Kung ganun, pwede na ba akong makauwi? May hatid mo na ba ako sa bahay namin? Gusto ko naman, pero hindi pa sa mga oras na ito. Oh, bakit naman kagilat? Akala ko ba'y hindi pa tapos ang gagawin natin dito? Ano bang ibig mo sabihin? Walang ibang karapat-dapat dito kung hindi ikaw. Ayaw kong mapunta ito sa masamang nilalang na kagaya ni Pantalyon. Kapag nasa iyong pinakaiingatan ko, kampante ako na magagawa mong protektahan ito. Huwag mong sabihin na sa iyo ko ipapasa ang mutya ko. Kapag nasa akin lang to, baka makuha pa ng ubaga na yon at gamitin lang sa kasamaan. Pero baka maagaw yan ng ubagan sa akin. Baka wala akong laban sa kanila kung nagkataon. Hawak mo ang espada at alam kong hindi mo rin gugustuhin makuha ni Pantalyon ang mutya. Malaki ang tiwala ko sa iyo at alam kong hindi mo ako bibiguin. Pero paano ka? Malamang kung ipapasa mo sa akin ang mutya, manghihina ka. Baka kung ano mangyari sa iyo, kakilat. Huwag mo kong intindihin. Ang isipin mo ay ang mga kanayon mo na magiging kawawa kapag umatake ang ubagan at ang mga alagad niyang ubag. Teka, ano bang magiging bisa ng mutya mo sa akin? Wala bang masamang epekto yan? Kapag nasa iyo na ang mutya, magiging kasing liksi mo ako. Magkakaroon ka rin ng kakayahang lumundag na mataas. Sige na, huwag mong hayaang mahulog ito sa lupa. Ay, ganun ba? Sige, kung talaga makakatulong yan para sa ikabubuti namin ni Lolo, nakahanda akong tanggapin ang mutya mo. Maraming salamat, Mikoy. Huwag ka mag-alala, babantayan kita. At kung kailangan mo ako, darating ako para alalayan ka. Kailangan ko ring makaharap si Pantalyon at nang mapagbayaran niya ang ginawa niya sa aking angkan. Pagkatapos ang naging usapan nila, may kung anong nginuya ang ginintuang kabayo. Ilang sandali pa, ngumanga ito at ipinakita kay Mikoy ang loob ng kanyang bunganga. Sinilip naman kaagad yon ng bata at nakita niya ang isang kumikinang na ngipin. Nang makita niyang mahuhulog na ang mutyang ngipin ng ginintuang kabayo, sinalo niya ito ng walang pagdadalawang isip. Pinagmasdan niya ito at naramdaman din niya ang kakaibang enerhiyang nagmumula rito. Ngayong hawak mo na ang aking mutyang ngipin, gusto kong ingatan mo yan. Isubo mo yan at kusang gagana sa katawan mo ang kanyang bertud. Maraming salamat sa tiwala mo sa akin, kaibigan. Teka, sige, gagawin kong sinabi mo. Mas maigi pa nga, para naman kumapit agad sa katawan mo ang mutya ko. Namulagat na lang ang kanyang mga mata dahil sa biglang init na naramdaman niya sa loob ng kanyang katawan. Natuwa si Kagilat dahil doon at napangisi. Hindi naman makapaniwala si Mikoy dahil hindi siya nahirapang gawin ang sinabi ng kanyang kaibigan. Pakiramdam niya'y mas naging magaan ang katawan niya at parang naging mas malakas ang kanyang mga braso. Ganito ba talaga ito? Parang may kung anong enerhiya na gustong pumawala sa loob ng katawan ko. Huwag mong pigilan, Mikoy.
Ang enerhiyang nararamdaman mo ay gawa ng mutyang pumasok sa katawan mo. Pabayaan mong dumaloy sa loob mo ang bertud. Magmula ngayon, mas magiging malakas at maliksi ka kagaya ng isang magpakutod. Masusunod, Kagilat. Ayan na, nararamdaman ko na ang kanyang enerhiya. Nakakamangha ka, Mikoy. Siguro, likas sa iyo ang pagiging isang bertudes. Kaya naging madali sa iyo ang lahat ng ito. Hindi ko alam, pero bakit ganito? Nakakapagod. Pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Magpahinga ka na muna. Naninibago lang siguro ang katawan mo. Pagkatapos niyan, manunumbalik na ang lakas mo at maaari na kitang ihatid sa inyo. Napatango si Mikoy sa kanyang kaibigan na magpakutod. Naiga siya sa malapad na bato at agad na nakaidlip. Makaraan ng ilang oras, nagising siya at naabutan niyang nakatitig sa malayo ang ginintuang kabayo. Nang malaman ng magpakutod na gising na si Mikoy, ay napalingon siya at lumapit sa binata. Napangiti na lang din si Mikoy sa kanya at minabuti nitong maglakad na rin papalapit sa ginintuang kabayo. Kailangan na kitang ihatid sa inyo. Alam kong nanumbalik na ang lakas mo. Sige, Kagilat. Tsak na hinahanap na rin kasi ako ni Lolo eh. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Sigurado ako na sisisihin ako ng mga tao sa pagkamatay ni Kuya Arnulfo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Ang importante, ligtas ka. Sabihin mo sa lolo mo ang totoo. Walang mawawala kung magiging matapat ka. Pero marami ang magiging epekto kung magsisinungaling ka. Matapos magwika ng ginintuang kabayo, sumakay na si Mikoy sa likuran nito. Siniguro ng bata na hindi niya mabibitiwan ng espadang bigay sa kanya nung nagsimula na silang maglakbay pa uwi. Magkahalong pananabik at takot ang kanyang nararamdaman nang maisip niyang uuwi siya sa kanilang nayon. Lumundag na mataas ang ginintuang kabayo at nang lumapag siya'y nasa baryo na sila nila Mikoy. Ano nangyari? Bakit madilim pa rin dito? Bakit kaya ganito? Magkaiba kasi ang oras dito at sa aming mundo. Ang katumbas ng ilang oras sa mundo ng mga engkanto ay katumbas ng ilang araw sa mundo ninyo. Ibig mo sabihin, medyo matagal ako nawala. Naku, Kagilat, bilisan natin at kailangan ko na makauwi. Baka pagalitan ako ni Lolo Crispulo ko. Sige, kumapit ka at tatakbo ko na mabilis. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siya siguro galit sa'yo. Hindi ka naman isang buwan na wala eh. Mga ilang araw lang naman. Sana nga, tama sinabi mong hindi siya galit sa akin. Sana rin eh, nasa maayos siyang kalagayan. Ibinaling ni Mikoy ang kanyang pansin sa paligid. Habang papalipit siya sa kanilang bahay, nakaamoy siya ng malansa. Naalala niya ang amoy na yon kaya nabahala siya para sa kanyang nayon. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na sila sa tapat ng bahay ni Mikoy. Pagkatitig niya roon, lumakas ang kabog ng kanyang puso sa hindi niya malamang rason. Sige na kaibigan Mikoy, bumaba ka na at baka makita pa ako ng iyong lolo. Maraming salamat Kakilat. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam kaibigan. Huwag ka mag-alala. Gagabayan kita at kung malagay ka sa alanganin, tinitiyak kong makakarating ako para tulungan ka. Asahan ko yung Kakilat ha? Napatingin na lang si Mikoy sa ginintuang kabayo hanggang sa lumundag ito. Nang mawala na si Kakilat, napabuntong hininga ang bata. Dala ang espada niya, pumasok siya sa kanilang bahay. Iniwan na lang din niya ito sa labas ng kanilang silid para hindi magulat ang matanda kung makita niyang may patalim na dala si Mikoy. Matapos niyang masiguro ang pwesto ng sandatang dala niya, pumasok na siya sa kwarto nila. Nag-isip na rin siya ng pwedeng maging dahilan niya. Pero alam niyang mas magagalit ang matanda kung magsisinungaling siya. Apa, saan ka ba lang galing? Ano po ang nangyari sa inyo, Lolo Crispulo? Bakit kayo inuubo?
At bakit parang biglaan ang paghihina ninyo? Ang tanong ko muna ang sagutin mo. Hindi mo ba alam na nag-alala ko ng gusto? Hinanap kita at halos hindi ako makatulog dahil lang sa kakaisip kung nasan ka. Naku, pasensya na po, Lolo. Hindi ko po sinasadyang umalis. Saan ka ba nagpunta, bata ka? Akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Nalaman ko kasi sa mga kalaro mo na magkasama kayo ni Arnulfo. Alam mo bang namatay siya? Opo, sa katunayan po binalikan ko siya. Gusto ko sana siyang iligtas, pero ano pong magagawa ko? Bata lang ako, halimaw ang kalaban. Muntikan na rin nila ako mahuli, buti na lang may nagligtas sa akin. Kaya hindi ako napatay na mga yon. Ano ang ibig mong sabihin? Malakabayo sila at may kasama silang isang lalaki. Ayon sa nagligtas sa akin na isang gininto ang kabayo, mga aswang sila. Kitang-kita ko po kung paano nila patayin si Kuya Arnulfo Kawawa naman siya. Ibig mong sabihin, ang ubagan mismo at mga alaga niya ang pumaslang kay Arnulfo at iniligtas ka ng isang magpakutod. Nagsasabi ka ba ng totoo, Mikoy? Opo, Lolo Crispolo. Sige, hindi na po ako magsisinungaling sa inyo. Sasabihin ko na po kung ano talaga ang nangyari. Ang lahat po na nangyari simula nang umalis ako dito, sasabihin ko na po. Bakit? Ano ba nangyari? May ginawa ba sila sa iyo ng engkantadong kabayo ng magpakutod? Wala po. Iniligtas nga po niya ako Dinala niya ako sa kuta nila. Pag po sana kayo magagalit Ibinigay kasi sa akin ng isang espada, pati ang kanyang mutya. Ha? Bakit naman niya ginawa yon? Ewan ko nga po Basta, ayon sa kanya, ako raw ang karapat-dapat sa espada. Ha? Nagpapatawa ba siya? Ano ang gagawin mo dyan? Paano naman yan makakatulong sa atin? Baka kung may masamang idudulot lang yan sa atin, Alam mo ba, Lolo, nangawakan ko yung espada, naramdaman ko ang kanyang enerhiya. Parang may kung anong lumukob sa buong katawan ko na hindi ko maintindihan. Isa pa pala, sabi ng gininto ang kabayo, kaya ako na raw po makalundag ng mataas dahil sa kanyang mutya. Teka, nasa na ba yung espada? Gusto ko makita. Kinakailangan nating masiguro na hindi may kakapahamak yon. Napatango si Mikoy sa sinabi ng matanda. Noon din, lumabas siya sa silid nila para kunin ang kanyang espada na itinago sana niya para hindi makita ng kanyang lolo. Pagbalik niya sa loob ng kwarto, ipinakita niya sa matanda ang sandatang tinutukoy niya. Namilog naman ang mga mata ni Lolo Crispolo nang makita niya yon. Sinabi niyang hindi gawa ng isang ordinaryong panday ang espada, dahil perpekto raw ang bawat bahagi nun. Nakuha ko ito sa malaking bato Sabi nung gininto ang kabayo, bumaon po daw ito doon nang maglaban ng dalawang engkanto. Hindi nila nagawang makuha. At nang makilala ko ni Gakilat, sinabi niyang kunin ko. Kapag daw nakuha ko, ako ang nararapat para sa espadang ito. Ganun ba? Teka, pwede ko ba yung mahawakan na po? Kahit sandali lang. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganyang kagandang obre. Ay, oo naman po. Sandali lang po. Ito Ibinigay ni Mikoy sa matanda ang espada. Pagkahawak ni Lolo Crispolo roon, mas naging maluba ang ubo niya. Nabahala naman si Mikoy, kaya kinuha niya ang sandata niya sa matanda sa kahinaplos ang likod ng kanyang lolo. Lolo Crispolo, ayos lang po ba kayo? Kanina pa ako nagtatanong sa inyo Bakit ba bigla ang pagkakaroon nyo ng ubo? Hindi ko nga alam po Pero halos lahat ng mga tao rito nagkakasakit. Ewan ko nga ba kung ano ang dahilan. Malakas ang kutob ko na kagagawa nito ng ubagan. Nagsimula lamang ito nang matagpuan ang katawan ni Arnulfo sa loob ng gubat Kung ganun po, tama ang sinabi sa akin ng magpakutod. Baka isang araw, magulat na lang daw tayo na nilulusob na pala tayo ng mga aswang dito.
Kinakailangan nating paghandaan ang araw na yan. Tama ka po, Lolo Crispulo. Kinakailangang ihanda natin ang ating sarili para sa pangyayaring yan. Mababangis ang mga kabayong aswang at ang amo nila. Talagang kailangan natin, Mikoy. Ang mga katulad nila ay hindi sila madaling talunin. Pero alam ko po na gamit ang espadang ibinigay ng gininto ang kabayo at sa tulong ng kanyang mutya, matatalo ko po ang mga aswang na yun, Lolo. Magtiwala lang kayo sa akin. Magsasalita na sana si Lolo Crispulo nang muli siyang napaubo. Napasigaw na lang si Mikoy at agad na nataranta nang biglang dumuwal ng dugo ang matanda. Nagmadali siyang kumuha ng walang laman na balde sa kabasahan. Pagkabalik niya sa silid nila, nabahala siya nang makita ang sitwasyon ng matanda. Inilapag niya ang balde sa tapat na matanda at pinunasan ng dugo sa kawayang sahig nila. Nasa kalagitnaan sila ng ganoong sitwasyon nang may maulinigan silang mga yabag na nagmumula sa malayo. Apo, silipin mo sa bintana kung ano ang mga gumagawa ng ingay na yon. Sige po, sandali lang at titingnan ko. May kutob kasi akong hindi maganda patungkol sa mga yan eh. Ako rin. Kung hindi ako nagkakamali, papasugod dito sa kanayunan ng mga ubag. Paniguradong inutusan sila ng kanilang ama. Tama po talaga sinabi ni Gakilat sa akin. Humanda ang mga aswang na yan. Hindi ko sila titigilan hanggat hindi ko sila nauubos. Agad na nagpunta si Mikoy sa bintana. Itinoon nito ang kanyang pansin sa labas at tiningnan ng maigi kung ano ang papalapit. Makalipas ang ilang sandali, may nakita siyang mga nagbabagang bagay na gumagalaw. Nagpatuloy rin ang mga yabag, kaya nanatili muna roon si Mikoy hanggang sa malaman niya kung ano ang papalapit sa kanilang baryo. Kinabahan siya at agad niyang inisip ang kaligtasan nila ng kanyang lolo. Lolo, mga ubag! Sila yung papasugod dito sa baryo natin. Kinakailangan ko sila mapigilan bago pa sila makapambiktima rito. Makakaya ko pong labanan ng mga aswang na yan. Magpahinga muna kayo rito. Gusto kong sumama sa'yo, Apo. Kaya ko pa naman Hindi mo lang alam. Magaling ako sa eskrima at arnis nung araw. Huwag na po kayong maging mapilit, Lolo. Dito lang kayo sa loob ng bahay at titiyakin kong walang masamang mangyayari sa inyo, pati na rin sa mga kanayan natin. Minabuti na muna ni Mikoy na alamin kung hindi na naduduwal ng dugo ang kanyang lolo. Nung kumalma na ang matanda, sakto ring nakarinig ang bata ng pagsigaw. Alam niyang posible na nananalasa na ang mga ubag. Kaya napahawak siya ng maigpit sa espada niya. Pinaalalahanan ulit niya ang kanyang lolo na huwag nang aalis sa bahay nila. Pagkatapos noon, lumundag siya sa bintana. Saktong pagkalabas niya, nakarinig siya ng paghalinghing. Iginala niya ang paningin niya sa paligid hanggang sa makita niya si Gakilat na naghihintay sa kanya. Saktong dating mo, Gakilat. Mukhang nangyayari na yung kutob nating susugod dito yung mga ubag Kailangan may gawin tayo para mapigilan sila. Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, kapag may panganib, hindi kita pababayaan. Tayo na, nilulusob na ng mga kabayong aswang ang ibang parte ng nayon. Huwag nating hayaan na makarating pa sila rito, banda sa inyo. Sige, halika na, handa na ako lumabas sa kanila. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nauubos. Mag-iingat ka pa rin, Mikoy. Kahit na may mutya ka na at espada magagamit laban sa kanila, kailangan wag mo pa ring maliitin ang kalaban mo. Tatandaan ko po yung sinabi nyo. Huwag kang mag-alala. Kikilatisin ko yung mga ubag na yan at gagamitin ko ang utak ko para labanan sila. Nung nakasampan na sa likuran ng ginintuang kabayo si Mikoy, tumakbo na rin si Gakilat patungo sa pinagmulan ng ingay. Habang papalapit sila roon, nakaamoy ang bata ng malansang samyo. Kaya nakumpirma niyang mga ubag nga ang naroroon. Iginala pa ni Mikoy ang kanyang paningin sa paligid at may kung anong hinanap. Kung nandito mga ubag, ibig sabihin naririto rin yung ubagan na si Pantalyon. Yan ang hindi ko alam. Kailangan pa rin nating maganda sa kanya. Baka mamaya aakalain nating wala siya, pero nandito pala siya at agad na aatake. Ayun,
Mukhang may bahay na pinaliligiran ng mga ubag. Sigurado ako na meron silang bibiktimahin doon. Kung ganon, diyan tayo pupunta. Kailangan mapigilan natin ang mga yan. Mas lalo pa silang lalakas kapag marami silang nagiging biktima. At mas magiging mabagsik pa si Pantalyon kapag ganon. Habang papalapit sila roon, narinig nila ang pag-ubo mula sa loob nun. Dahil dito, nagkaroon sila ng kutob na ang mga may sakit ang punteriya ng mga kabayong aswang. Dahil sa nalaman ni Mikoy, nabahala siya para sa kanyang lolo Krispolo. Nung tuluyan na silang makalapit doon, Mga ubag, anong pakay niyo sa bayan namin? Inaakala niyo ba na magiging madali para sa inyo mambiktima dito? Nasaan na si Pantalyon? Siya ang gusto kong makaharap. humalinghing at umangil ang mga ubag. Napatitig sila kina Mikoy at mas lalo pang nagbagang kanilang mga mata. Napangisi rin sila at nakita ng bata ang pangil ng mga yon. Nang mapansin ni Mikoy na may binabalak sa kanila ang mga ubag, bumaba siya sa likod ng ginintuang kabayo. Mauuna sana sila ni Gakilat sa pagsugod nang makarinig sila ng mga sigawan ng mga tao sa hindi kalayuan. Mukhang may inatake din ng mga ubag sa bandaron. Ikaw na munang bahala rito. Pupuntahan ko ang pinagmumulan ng sigawan na yon at sisiguraduhin kong walang tao na masasaktan. Sige, mag-iingat ka, Gakilat! Ikaw rin, huwag kang palilin lang sa mga kabayong aswang. Kabayo lang ang anyo nila, pero kasimbagsik nila ang mga aswang. Hindi na naipagpatuloy ng dalawa ang pag-uusap nila. Mabilis na tumakbo ang ginintuang kabayo patungo sa ibang panig ng nayon. Si Mikoy naman humarap sa mga ubag na naroroon. Makaraan lang ang ilang sandali, sumugod sa kanya ang dalawang ubag. Napailing ang bata at itinaas ang kamay niya na may hawak na espada. Pagkalapit ng dalawang ubag, lumundag siya at lumapag siya sa likod ng isang aswang. Dahil paglikot agad nito, walang pagdadalawang isip niyang itinarak ang espada niya sa likuran nun. Napaungol na lang ang ubag dahil doon. Nang makita ng ibang nilalang ang ginawa ni Mikoy, nagmadali rin silang sumugod sa kanya. Nagulat pa ang bata nang nilapa ng mga ubag ang kasama nila. Bago pa man siya makababa roon, nakita niya si Gakilat na pabalik na sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito, lumundag na lamang siya para makasampa sa likod ng kanyang kaibigang magpakutod. Ano nangyari? Napatay mo ba yung ubag na sumugod doon? Saka na natin pag-usapan ng bagay na yan. Sa ngayon, harapin muna natin ang mga ubag na ito. Ayun na sila! Umilag ka, Gakilat! Akala ba ninyo ay madali nyo ako mahuhuli? Isa akong magpakutod at kayo ay mga aswang lang. Mas malakas pa rin ako sa inyo. Nang makalapit sa kanila ang mga aswang, iwinasiwas ni Mikoy ang kanyang hawak na espada. Samantala, pinagtatatadyakan naman sila ni Gakilat. Nang halos lahat ng mga ubag ay nangihina dahil sa pinag-aagawa ng ginintuang kabayo, bumaba si Mikoy at inatake ang mga ito. Sinubukan pa ng mga kabayong aswang na lumaban sa bata, pero hindi naging sapat ang kanilang lakas dahil sa mga bali nilang buto. Nung una, nanginig ang mga kamay ni Mikoy, pero nang maisip niya na para naman yun sa mga tao, iwinaksi niya ang awa para sa mga aswang. Isa-isa niya itong pinugutan ng ulo hanggang sa... May mga nag-iingay malapit sa bahay ninyo. Balikan mo ang iyong lolo at ako na munang bahala sa iba pang ubag na nandito. Susunod na lang ako sa iyo kapag natapos ko ng kalabanin ng mga aswang sa bandang dulo ng nayong ito. Sige, pero pumunta ka kaagad sa amin ha. Baka kakailanganin ko ng tulong mo eh. Hindi ko alam kung anong pinagagawa ng mga kabayong aswang na yan. Hindi na hinintay pa ni Mikoy na makasagot sa kanya ang ginintuang kabayo. Tumakbo siya ng mabilis sa kabumwelo para lumundag. Saktong nakalapag siya sa ibabaw ng bubong nila, kaya nakita niya ang mga nangyayari. Walang ano-ano, nakita niyang isang ubag na tumatakbo ng mabilis patungo sa kanilang bahay. Napasigaw na lang si Mikoy nang sinadyang sirain ng nilalang ang kanilang dingding. Sa halip na pakinggan ang pagsigaw niya, napadungaw pa ang ubagan sa butas na nagawa niya sa kanilang dingding. Umalis ka rito, ubag ka! Wala kang mapapala sa akin! Matanda na ako! Lolo Crispulo, huwag kang lalapit sa kabayong yan. Delikado ang ubag na yan.
Mikoy, abo ka! Mag-iingat ka! Hadi ka! Papasukin ako ng ubag na ito at papatayin! Umalis ka rito, aswang! Walang yang ubag na yan. Banda siya sa akin. Nandyan na po ako. Lolo, ililigtas kita. Lumundag si Mikoy. Napalingon sa kanya ang ubag at nang akmang aatakin sana siya nito, buong lakas niyang tinaga ang ubag sa leeg. Naging malalim ang sugat ng aswang at nasugatan nito. Napaangil yun at tuluyan niyang ibinaling ang kanyang pansin kay Mikoy. Kakagatin sana niya ang bata pero lumundag ito para makapunta sa kabilang gilid niya. Bago pa man makagawa ng hakbang laban sa kanyang aswang, bumuelo siya at itinarak sa puso ng nilalang ang kanyang espada. Natumba sa lupa ang ubag at sa huling pagkakataon umangil ito. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at nagulat siya nang makita niyang nawasak ang dalawang bahay na pinakamalapit sa kanilang tirahan. Sinabi na matanda na kagagawa ng mga ubag yon. Kaya inutusan niya si Mikoy na tulungan ng mga tao. Nagpaalam si Mikoy sa matanda at napatakbo patungo sa kabahayang sinira ng mga ubag. Pagkalapit niya roon, nakita niya ang mga tao na nakahandusay sa lupa. Duguan sila at ang iba ay may mga baling buto. Lalapit na sana siya roon para pigilan ng mga ubag nang biglang, Mikoy, tutulungan kita! Hindi ko makakaya na pabaya ka sa ganitong sitwasyon! Lolo naman eh. Bakit pa kayo nagmamatigas? Alam mo naman na masama ang pakiramdam niyo ah. Alam kong nakaalala ka rin sa kaligtasan ko, Mikoy. Pero alam ka namang tutunganga na lang ako sa bahay habang nagkakagulo rito sa nayon natin. Sige na nga po. Pero dito lang kayo sa likod ko ha, para walang masamang mangyayari sa inyo. Sige, kung yan ang gusto mo. Ako na lang ang magbabantay ng likuran mo. Talikuran tayo apa. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang sa hindi nila inaasahan, pinaligiran sila ng mga ubag. Napamurang matanda at kahit na umuubo ito, hindi siya pinanghinaan ng loob. Na mga panahong yon, sinugod sila ng mga ubag, kaya nilabanan nila ang mga yon. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang natigilan ng matanda. Nabahala naman ang bata, kaya kinausap niya ang matanda. Napansin niyang mahina ito at parang namumutla. Ano po ba nangyari, Lolo? Bakit po kayo tumigil? Ha? Sandali! Dadaling ko kayo sa mas ligtas na lugar. Apo ko, parang hindi ko na kaya pang lumaban. Pasensya ka na. Pakiramdam ko muli akong maduduwal ng dugo. Huwag kayong humingi ng pasensya, Lolo. Dito tayo. Kailangan hindi ka magawang... Ha? Sa hindi inaasahan na maglolo, inatake sila ng isang ubag. Bago pa man makailag si Mikoy, nagawa na silang sipain ng kabayo. Tumilapon silang dalawa ng kanyang lolo, kaya labis ang galit na naramdaman ng bata. Sinubukan niyang tumayo, pero natigilan siya nang marinig niya ang ungol na matanda. Napatingin siya roon at nakita niyang may mga ubag na nakahanda para sumugod kay Lolo Crispolo. Hoy! Mga ubag! Ako harapin nyo! At huwag yung lolo ko! Mga traitor! Wag kayong lumabas sa akin! Umalis kayo! Alis! Lubayan nyo siya! Dito kayo lumapit sa akin at bibigyan ko kayo ng magandang laban! Bumangon si Mikoy at napahawak ng maigpit sa kanyang espada. Saktong pagkatayo niya, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa kanyang likuran. Pinanindigan siya ng balahibo sa batok. Marahan siyang napalingon at saktong pagkalingon niya, Mikoy, sa likuran mo, may nakatayong ubagan! Ang ingay ng bunganga mo, tanda! Ang dapat sa'yo ay mamatay! Pantalyon! Ikaw! Hindi sumagot ang ubagan. Mas lumapit siya kay Mikoy at bago pa man makagalaw ang bata, sinakal siya ni Pantalyon mula sa likuran niya. Tinabig din ng ubagan ng kamay niya na may hawak na espada. Dahilan para tumilapon ito. Kahit na ganoon ang kanyang sitwasyon, nagagawa pa rin niya ang makahinga ng maayos at makapagsalita. Sige, gumalaw ka at nang tumarak ang kuko ko sa leeg mo.
Kapag nangyari yan, ipapakita ko sa lolo mo kung paano ka mamamatay. Napakademonyo mo! Pakawalan mo ako at umalis kayo ng mga alaga mo dito! Hindi! Aya ka! Nandito kami para kumain! At walang sino mang makapagdidikta sa amin kung ano ang aming gagawin. Kung ayaw niyong umalis dito, kami ang pabayaan niyong makaalis! Ano ko? Loko-loko? Hindi maaari! Mamamatay kayong lahat dito sa balong ito! At yan ang inyong magiging kapalaran! Ng mga panahon na yon, sinubukan ni Mikoy ang makapiglas mula sa pagkakasakal ng ubagan. Lalabanan sana niya ito nang makaramdam siya ng enerhiyang dumaloy sa buong katawan niya. Pero natigilan siya nang inangat siya sa ere ng ubagan. Napatitig na lang siya kay Pantalyon at nakita niyang nagbabaga ang mga mata nito. Kinabahan si Mikoy. Hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang lolo at pati na sa mga tao sa kanilang nayon. Akala mo ba? Hindi ko alam na nasa iyo mo siyang hinahanap ko. Konting kilos mo pa. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka para makuha yon. Kahit na mamatay man ako, hindi ko ibibigay sa iyo to. Ibinilin sa akin ni Gakilat na huwag ibigay sa iyo to at yon ang gagawin ko. Ganun ba? Iniisip mo bang ayos lang sa akin ang sinasabi mo? Hindi! Mga alaga, alam na ninyo kung anong inyong gagawin sa matandang yan. Ipakita ninyo sa batang ito kung gaano tayo kabagsik. Mas lalo pang naging mahigpit ang pagkakasakal ng ubagan kay Mikoy. Sinubukan nitong makiusap pero hindi siya pinakinggan ni Patalyon. Walang ano-ano, pumalaho ang matanda at kasunod nito, napaubos siya at naduwal ng dugo. Napaiyak si Mikoy dahil sa sitwasyon ng kanyang lolo. Habang nasa ganong estado matanda, pinagtulungan siyang atakihin ng mga ubag. Sinubukan ulit ni Mikoy ang magpumiglas at nang magkaroon siya ng pagkakataon, buong lakas niyang sinipa ang ubagan na naging rason para tumilapon ito. May malakas na puwersa rin tumama sa bata na naging dahilan para matumba siya at mahirapang makabangon. Bakit nila ginawa yan sa iyo? Mga wala silang awa! Mikoy, pakiusap! Anong akala mo, bata? May liligtas mo matandang yan? Hindi ako papayag! Ang sama ninyo! Pati matandang walang kalaban-laban, idinamay ninyo! Pagbabayaran niyo ito ng mahal! Dahil hindi pa rin makabangon si Mikoy, gumapang siya patungo sa lolo niya. Nagulat na lang siya nang lumundag ang ubagan at lumapag sa kanyang tabi. Bago pa man siya makalapit sa matanda, inapakan na siya ni Pantalyon sa ulo. Sinikap namang makawala ni Mikoy roon, ngunit natigilan siya at mas napahagulgol nang makita niyang pinagpepiestahan ng mga ubag ang katawan ng kanyang lolo Crispolo. Naalala niya ang nangyari sa kanyang kalaro, kaya nanlumo siya ng gusto. Anong ginawa ng mga alaga mo kay lolo? Bakit niyo siya pinatay? Hindi mo niyo ba alam na siya lang ang natitira kong kapamilya? Paano na ako ngayon? Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung nung una pa lang ibinigay na sa akin ni Gakilat ang kanyang mutya. Siya ang dapat nasisihin dito. At ngayon, pati ikaw, kailangan na rin mamatay. Kung papatayin mo man ako, pagsisisihan niyo. Alam kong igaganti ako ng kaibigan ko. Si Gakilat? Ano nga saan mo sa magpakutob na yon? Kung madali nga para sa akin na patayin ang mga kalahi niya, hindi rin ako mahirapan sa pagpatay sa kanya. Lalo na ngayon na wala na sa kanya ang mutya. At anong akala nyo? Papayag ako na magawa niyo ang pinaplano niyo sa kanya? Hindi! Napansin ni Mikoy na kaya na niyang gumalaw. Bago pa man malaman ni Pantalyon ang plano niya, mabilis na ipinihit ng bata ang kanyang katawan. Dahil sa ginawa niya, nakawala siya mula sa pagkakaapak ng ubagan. Noon din, bumangon siya at sumugod sa mga ubag na nagsasalo sa bangkay ng matanda. Umalis kayo! Lubayan niyo ang bangkay ng lolo ko! Mas masahal pa kayo sa pinakamasamang demonyo! Kahit anong gawin mo, hindi na mabubuhay pa ang lola mo! Kayo ang magsasakripisyo dahil sa ginawa ni Gakilat!
Hindi ako papayag na mapatay niyo nang hindi man lang ako nakakapagiganti sa inyo. Bakit? Anong gagawin mo? Kahit na nasa iyo na ang mutya, mahina ka pa rin. Yun ang akala mo. Gaya nga na sabi ni Gakilat, hindi mo dapat minamaliit ang kalaban mo. At sino ka para hindi ko maliitin, ha? Hindi sumagot si Mikoy. Nang makita niyang susugurin siya ng 6 na ubag na naroon, tumakbo na rin siya para salubungin sila. Nung nakalapit na siya sa mga kabayong aswang, kahit na mano-mano, nagawa niyang kalabanin ng mga ito. Kalaunan, isa-isang bumagsak ang mga ubag. Hindi na niya napigilan ng umiyak dahil sa makakahalong galit at lungkot. Sa hindi inaasahan ni Mikoy, bumuelo ang ubagan at sinipa siya. Dahilan para mapalumpasay siya. Napahiyaw na lang si Mikoy at bago pa man siya makatayo, may mga ubag na nagsitakbuhan upang atakihin siya. Malas mo lang dahil matatapos ang buhay mo sa ganitong paraan. Sige mga alaga, apakan niyo ang batang yan hanggang sa madurog ang kanyang katawan. Gawin na ninyo kung anong gusto nyo. Nasa akin ang mutya at kaya kong ubusin kayo. Huwag ka nang magpasiklab, bata. Ano magagawa mo kung wala kang ang naging aksyon ng patay na mga alaga ko ang lola mo? Magpasalamat kayo at mahina si Lolo. Kung hindi, baka naubos pa niyang patay na mga ubag mo. Kung alam mo lang kung ano ang ginawa ko nung huli nating pagkikita. Napakadaling bigyan ng sakit ng mga tao rito. Ulang iya ka. Tama nga ang hinala kung ikaw ang may pakana ng lahat ng ito para mabiktima mo ang mga kanayon ko. Napatawa ng malakas ang ubagan. Nakita naman ni Mikoy na kumakahig ang mga kabayong aswang. Kaya tuluyan siyang napatayo. Habang nasa ganong sitwasyon, inihanda na rin ng bata ang kanyang sarili. Walang ano-ano, nagulat siya nang may kung anong bumagsak sa tapat niya. Nang tingnan niya kung ano yon, napangisi siya nang malaman na ang espada niya yon. Batid niyang kagagawan niyo ni Gakilat, kaya agad niya itong kinuha at hinuwakan ng mahigpit. Sakto ring sumugod sa kanya ang mga ubag, kaya nilabanan niya mga ito gamit ng sandata niya. Ang kada nilalang na lumalapit, mabilis niyang sinasalubong at ginigilitan ng leeg. Pagkatapos nito, buong lakas niyang sinisipa. Kaya tumilapo ng mga ito. Kalaunan, nagawa niyang patayin ang mga ubag na sumugod sa kanya. Magaling, bata. Ambog, akala ko'y lubusan ka mahila. Hindi ko akalain na may tinatago ka rin palang lakas. Oo, at ikaw na ang aking susunod. Huwag kang makampante, bata. Ang mga kagaya mo ay madaling tirsin. Idi, subukan mo at nang malaman mo kung totoo o hindi ang sinasabi mo. Ganon? Sige, tingnan nga natin. Dahil sa matinding galit na nararamdaman ni Mikoy, mas nauna siyang umatake sa ubagan. Nakita naman ni Pantalyon na lumundag ang bata para sugurin siya. Kaya bumuelo rin siya at sinalubong ito sa ere. Sinikap ni Mikoy na masugatan ng aswang, pero napakaliksi nito at nagagawa nitong makailag. Nang pareho na silang nakalapag sa lupa, nagpatuloy ang kanilang paglalaban. Ilang beses nang nadaplisan ng espada ang katawan ng aswang, kaya nagkaroon siya ng mga mabababaw na sugat. Dahil dito, mas lalong nanggalaiti si Pantalyon at mas binilisan pa ang paggalaw niya. Nagulat na lang ang bata nang biglang nawala ang ubagan. Lumingon ka! Nandito ako! Hindi sa lahat ng oras, lakas at bilis lang ang gagamitin mo. Kailangan mo rin maging mautak! Utak? Ang sabihin mo, patraidor kang gumalaw. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Ang dapat sa'yo, dukutin ang puso! Dahil sa sinabi ni Pantalyon, napalingon si Mikoy. Inangat niya ang espada niya para itarak sana sa katawan ng aswang. Pero namulagat na lang ang mga mata niya nang maramdaman niya ang matulis na kuko ng ubagan sa kanyang likuran. Alam niyang itutuloy ng aswang ang sinabi niya.
Kaya sinikap ng bata na maabot ang sandata niya ang katawan nito. Itiwan mo ang espada mo at ibigay sa akin ang iyong mutya. Uling pagkakataon mo na ito. Kapag nagmatigas ka pa, sisiguraduhin kong matutulad ka sa lola mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Kahit na mamatay ako. Dahil may pinag-usapan kami ni Gakilat. At kahit anong mangyari, hindi ko ito pagkakalob sa iyo. Nang maramdaman ng bata na mas dumiin pa ang kuko ng aswang, buong lakas niyang sinipa ng patalikod si Pantalyon. Naging dahilan yon para mapatras ang nilalang. Noon din, bumuelo si Mikoy at buong lakas na itinarak ang espada niya sa dibdib ng ubagan. Napaungol naman si Pantalyon. Hindi niya napuruhan ang puso ng aswang, pero bago pa man niya masaksak ulit sa dibdib ang aswang, ibinalibag na siya nito. Ano kakala mo? Mapapatay mo ako dahil lang sa pagtarak mo ng espada mo? Dito sa aking dibdib? Ha! Wala sa kaliwang bahagi ng dibdib ang puso ko. Ngayon, ako naman! Mapapatay rin kita, Pantalyon. Malalaman ko rin ang kahinaan mo. Hindi uso sa akin ang kahinaan. Hindi ako isang bata na katulad mo. Bago pa man makatayo si Mikoy, lumapit na sa kanya si Pantalyon. Nagulat na lang ang bata at nang ilang beses siyang kalmutin ng aswang. Rason para mapuno ng galos ang kanyang katawan. Halos mawalan na ng lakas si Mikoy, kaya hindi na niya naiangat ang kanyang kamay na may hawak na espada. Nung nangihina na siya, napangisi si Pantalyon at nagsimulang maglaway. Noon din, napalod ito sa gilid ni Mikoy at gamit ang kanyang dalawang kamay, sinubukan niyang sakalin ang bata. Ala, kaya pa ba? Kung hindi na, tanggapin mo na lang ang kamatayan mo. Kakainin ko ang puso mo at nang madagdagan na rin ang lakas ko. Napakademonyo mo. Makakahanap ka ng katapat at gagawin din sa iyo ang mga ginagawa mo sa mga nabibiktima mo. At nasa harapan mo na siya, Pantalyon. Akala mo ba ay papayag ako na matulad si Mikoy sa mga kalahi ko? Gakilat! Tinadyakan ng ginintuang kabayo ang ubagan. Tumilapon ito sa malayo at hindi na nila nalaman kung saan ito bumagsak. Napaungol na lang ang bata dahil sa matinding sakit na kanyang naramdaman. Naisip niyang mas madali para sa ubagan ng talunin siya dahil bata lamang siya. Tumulo na rin ang kanyang luha nang maalala niya ang sitwasyon ng kanyang lolo. Alam niyang nabigo siya dahil hindi na rin niya nailigtas ang iba pa niyang mga kanayon. Patawad, Mikoy, kung ngayon lang ako. Muntikan na rin kasi ako matalo ng mga ubag. Mabuti na lang at hindi ko pa oras para mamatay. Nag-aalala ako sa iyo. Kaya nang matapos ko silang patayin, tumungo ko kagad dito. Muntikan na pala akong mahuli. Ayos lang, kaibigang Gakilat. Naiintindihan naman kita eh. Eka, mukhang malubha ang lagay mo ah. Mas mabuti siguro kung dadalhin muna kita sa aming kuta. Doon, mas mabilis kang gumaling. Si Lolo Crispulo, wala na siya. Paano na ako ngayon? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ayun, tingnan mo ang kanyang sitwasyon. Pinatay siya ng mga ubag. Wala akong nagawa para iligtas siya. Patay na si Lolo. Napakawalang hiya talaga ng aswang na yon. Sa susunod na makita natin siya, kailangan masiguro natin na mamamatay na siya. Marahil marami pa siyang mga alagang ubag, pero hindi tayo susuko. Igaganti ko si Lolo Crispulo, Gakilat. Hayaan mo kung ako mismo ang pumatay sa ubagan na yun, ha? Kahit na sobrang sakit ng kanyang buong katawan, pinilit ni Mikoy ang makatayo. Nang magawa na niya yun, nagpatulong siya sa magpakutod para ipunin ang lahat ng mga bangkay. Para hindi na muli pang balikan ng mga ubag ang mga yon. Napagpasya niyang sunugin na lang ang mga naging biktima kabilang na ang bangkay ni Lolo Crispulo. Ngayon wala na si Lolo. Para na rin akong nawalan ng kalahati ng buhay ko. Maninibago ko kapag magigising ako na wala siya. Hindi ko alam kung saan ako nito pupulutin. Makakaya mo ang lahat ng ito. Ang isipin mo, pagsubok lang ito na kailangan mong lampasan. Kung pagsubok man ng Diyos ang lahat ng ito, bakit sobrang bigat ng kanyang binigay?
Marami naman pwedeng maging pagsubok para malaman ang katatagan ko ah. Yan ang hindi ko alam. Pero siguro may mas malalim na rason kung bakit nangyayari ito. Nang tuluyan ng masunog ang mga bangkay, niyaya na ni Gakil at si Mikoy na umuwi sa kanilang kuta. Napatungo naman ang bata at kahit nahirap siya, sinika pa rin niyang makasakay sa likod ng ginintuang kabayo. Noon din, lumundag ng napakataas si Gakilat. Habang nasa ere, nawalan ng malay ang bata. Mabuti na lang at hindi siya nahulog hanggang sa makarating sila sa bundok na kinukutaan ng magpakutod. Pagkarating nila roon, bumalik ang kanyang malay, kaya maraan siyang inilapag ng magpakutod sa malapad na batong nandun at muling pinatulog. Hindi na niya alam kung gaano siya katagal na nakatulog. Nagising na lang siya noong tamaan siya ng sinag ng araw. Nagulat pa si Mikoy nang tuluyan nang nawala ang lahat ng galos niya sa katawan. Kumusta kaibigan ko? Mukhang napasarap ang tulog mo ah. Oo nga po, pero kahit na nakabawi na ako ng lakas, hindi pa rin naalis sa aking puso ang lungkot na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko ito malalampasan eh. Alam ko na, merong pwedeng pumawi sa negatibong nararamdaman mo. Sa ibaba ng bundok na ito ay merong bukal. Sinasabi ng mga engkanto na ang sino mang maliligo roon ay mawawala ang bigat na nararamdaman. Baka yan pa ang maging rason para tuluyang magising ang nakatago mong liksi at lakas. Totoo po. Kung ganun, gusto kong magbabad sa tubig nun. Gusto kong mawala ang hindi magandang nararamdaman ko. Sige, tayo na. Paniguradong wala pang mga nilalang na naroroon. Masusolo mo ang tubig doon. Mas maganda nga po yun, kaibigang Gakilat. Sana pagkatapos kong maligo ron mawala na ang lungkot ko. Alam kong hindi pa sapat ang lakas ko para talunin ang ubagan na yon. Kailangan ko ring pakawalan ng bigat na nararamdaman ko. Nagsimulang maglakad si Mikoy pababa sa paanan ng bundok. Habang naglalakbay, naririnig niya ang mga paghuni ng ibon na nakadadagdag sa kalungkutan niya. Dahil gusto niyang masolo ang tubig, napatakbo siya para makarating agad doon. Makalipas ang ilang minuto, nakita na niya ang bukal na tinutukoy ni Gakilat. Lumapit siya roon at agad na lumusong doon. Napahiyaw pa si Mikoy nang manuot sa kanyang balat ang lamig ng tubig doon. Si Gakilat naman, nagbabantay lang sa paligid nila, habang ninanamnam niya ang kakaibang nararamdaman niya sa tubig ng bukal. Unti-unting gumaan ang kanyang puso. Tama ka, kaibigang Gakilat. Nawala nga yung lahat ng lungkot ko. Pakiramdam ko para akong ipinanganak uli sa mundong ito. Ngayon, hindi ka na mag-iisip ng mga negatibong bagay. Hayaan mo na ang mga nangyari. Ang importante sa ngayon ay ang bagong buhay na haharapin mo. Bago mangyari yun, may kailangan pa akong tapusin. Buhay pa si Pantalyon at hindi ko siya hayaang magasik ng lagim. Sasamahan kita hanggang sa huling laban. Hindi mo sana itugulo at naipit ka lang. Kaya humihingi ako ng pasensya sa iyo. Ayos lang, Gakilat. Nandito na tayo At kahit na bata lang ako, hindi ako atras. Patatapos din ang lahat ng ito. Alam kong hindi na babalik sa normal ang buhay ko pero ang mahalaga sa ngayon, wala nang ibang tao na mabibiktima ang ubagan na yon. Panandali ang nagpahinga si Mikoy at pagkatapos noon ay nagsimula na silang maglakad sa paligid. Habang gumagala, nakaramdam siya ng kakaiba. Parang may mga matang nakamasid sa kanila. Kaya ilang beses siyang napalingon para siguruhing walang ibang nilalang doon. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang makaamoy si Mikoy ng nakakasulasok na amoy ng nabubulok na laman. Ano kaya yung amoy na yun? Parang patay na hayop Naamoy ko rin yan. Halika, tingnan natin ang banda roon. Sana nga ay patay na hayop lang yan. Ihanda mo na lang ang iyong sarili. Baka may ibang nilalang tayo na makakasagupa rito. Sige, masusunod, Gakilat. Baka nga may aswang dito at nakahanda na palang sumugod sa atin.
Yan din ang inaalala ko. Dito kasi sa gubat na ito, baliwala ang liwanag ng araw. Kung gustong umatake ng mga aswang, magagawa nila kahit na sa ganitong oras. Halika na, yung tayo pumunta sa bandaron. Ay, teka, mga bakas ba ng kabayo to? Minsan ka na bang nagpunta dito, Gakilat? Oo, matagal na, pero engkantado ako at wala akong naiiwang kahit na anong bakas saan man ako umapak. Hindi kaya... Halika, puntaan natin sa bandaron. Doon papunta yung bakas na to eh. Habang naglalakad, kung ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Nang medyo nakalalayo na sila sa bukal, may nakita siyang mga kalansay ng tao at may mga bahid na tuyong dugo sa lupa. Tinandaan ni Mikoy ang mga bawat bahagi na kanilang nadaraanan. Ayaw niyang maligaw roon kung sakali mang malagay sila sa alanganin. Noong lumaon, nalaman nilang may yungib sa hindi kalayuan at hindi agad mahahalata dahil sa mga ligaw na halamang tumutubo sa paligid nito. Magpapatuloy na sana si Mikoy para alamin kung ano ang naroon nang bigla siyang pigilan ni Gakilat. Huwag, mangmatsyag muna tayo. Baka mamaya isang patibong lang yan at kung ano pa ang mangyari sa atin. Malakas ang kutob ko na mga ubag ang dumaan dyan. Baka nga yan pa ang lagusan nila patungo sa kanilang kuta. Sige, maghintay na muna tayo dito. Mas malaki ang posibilidad na may lumabas sa kuweba kapag lumubog na ang araw. At malalaman natin kung tama ang ating hinala. Baka nandyan nga rin si Pantalyon. Kaya magagawa na natin siyang tapusin. Tama ka, kaibigang Gakilat. Teka, kailangan natin magtago para hindi tayo madaling makita ng kung ano mang lalabas mula dyan. Ayun, may malaking puno. Doon ka magtago. Paano ka? Engkanto ako at kung gugustuhin ko, hindi ako makikita ng ibang nilalang. Doon ka pumwesto at dito na lang muna ako. Kailangan nating alamin kung mga ubag nga ba ang dumadaan dyan. Napatango na lang ang bata at nagpa siyang pumunta sa likod ng malaking puno. Makaraan ng ilang oras, unti-unti nang nagiging madilim ang paligid. Nakaramdam na rin ng antok si Mikoy, pero hindi siya umalis sa kanyang pwesto at nanatili siya sa pagbabantay ng lagusan ng yungib. May mga paparating. Panigurado na mga ubag ang mga yan. Humanda ka na, Mikoy. Isang madugong laban ang mangyayari. Kinakailangan mapatay natin agad ang mga kabayong aswang na natitira para makaharap na rin natin ang kanilang amo. Huwag ka mag-alala. Malaki ang tiwala ako sa iyo at sa mga binigay mo sa akin. Ngayon, hindi tayo pwedeng magmintis. Kailangang siguraduhin na natin ang kamatayan ng ubagan. Nagkataon lang dati na medyo mahina pa ako. Pero nang nawala ang lahat ng negatibong laman ng puso ko, alam ko na magagawa na natin siyang patayin. Sana nga, Mikoy. Sana nga. Habang nakatingin sa bukana ng kuweba, nakita ni Mikoy ang mga nagbabagang bagay na papalabas. Ilang sandali lang, isa-isang tumumbad sa kanila ang mga kabayo. Alam niyang mga ubag yon, kaya napahawak siya ng mahigpit sa kanyang espada. Naramdaman din niyang binalot siya ng kakaibang enerhiya, kaya kampante siyang gumagana ang bertud ng mutya ng ginintuang kabayo. Minabuti na rin ni Mikoy na lapitan ng kaibigan niyang ginintuang kabayo. Nagkrustin ulit ang ating landas, mga ubag. Mikoy, kailangang ubusin natin agad ang mga nilalang na ito bago pa man dumating ang kanilang Panginoon. Sige, ayun na sila. Humanda ka, Gakilat. Mag-iingat ka, Mikoy. Huwag mong hayaan na malagay ka sa alanganin. Tayo na, sugurin natin sila. Nang tuluyan ng makalabas ang mga ubag, nilabanan ni Mikoy ang mga yon. Nakita pa niya kung gaano kaliksi ang paggalaw ng magpakutod. Kaya alam niyang matatalo nila ang mga nilalang na yon. Walang ano-ano, nakita niyang papasugod sa kanya ang isang kabayong aswang. Hindi naman natinag si Mikoy at lumundag ito para sumakay sa likuran nun. Habang nasa ganong sitwasyon, nilabanan niya ang mga kabayong aswang na lumalapit sa kanya.
Kalaunan, mas naging malikot pa ang ubag na kanyang sinasakyan. Kaya naisipan ni Mikoy na itarak sa ulo noon ang espada niya. Bago pa man tuluyang mabuwal ang aswang, sumampa na siya sa likod ng isa pang nilalang. Nagwala rin yon, pero nagawa itong makontrol ng bata. Dahil hindi gaanong malikot ang ikalawang ubag, naging madali kay Mikoy ang tagain ng espada ang ibang mga kasama nito. Kahit na mababaw lang ang naging sugat nila, nakita niyang nanghina sila. Samantalang ang ilan nilang kasama ay namatay. Sige, subukan niyo akong kagatin. Yan kung magagawa niyo. Huwag ka masyado magtiwala sa sinasakyan mo. Aswang yan at gagawa siya ng paraan para mabiktima ka. Bago pa man niya ako makagat, papatayin ko muna siya. Basta, pinaalalahanan lang kita. Nang mapansin ni Mikoy na nagsimula na ring maglikot ang ubag na sinasakyan niya, minabuti niyang ipihit ang kanyang katawan hanggang sa matansya na niya ang kanyang distansya sa leeg ng aswang. Bago pa man lumundag ang kabayong aswang, itinarak na niya ang kanyang espada sa leeg nito. Noon din bumaba si Mikoy na naging dahilan para malaslas ang lalamunan ng nilalang na sinakyan niya. Dahil sa ginawa niya, napahandusay siya sa lupa. Nakita siya ng ibang kabayong aswang, kaya sumugod ang mga ito sa kanya. Dahil mas maliit siya kaysa sa kanila, naging malaya siya sa paglipat ng pwesto sa pamamagitan ng pagsuot sa pagitan ng mga paa ng mga yun. Habang ginagawa yun ni Mikoy, pinagsasasaksak niya ang dibdib ng mga ubag. Sinigurado niyang matatamaan niya ang puso nila. Kahit na naliligo na siya sa dugo ng mga kabayong aswang, wala siyang naging pakialam. Kalaunan, marami ng mga ubag ang nabuwal sa lupa at nabawian ng buhay. Nang tumayo si Mikoy, nakita niyang pinagtutulungan ng 3 ubag si Gakilat. Mikoy, may mas malaki tayong problema. May malakas na enerhiya akong nararamdaman. Iba ito kaysa sa kanila. Baka may ubagan na papalabas sa kuweba. Ihanda mo ang iyong sarili. Sige, ikaw na munang bahala sa 3 yan ha. Babantayan ko ang paglabas ng ubagan. Oo, pero mag-iingat ka. Baka alam ng nilalang na yan na nandirito tayo at pinagpapapatay natin ang kanyang mga alaga. Sana si Pantalyon na yon at nang matapos ng pag-asik niya ng takot sa mga kanayunan. Kung mangyayari man yan, matutuwa ang aking mga kalahi. Ako lang ang pag-asa nila para makapagiganti sa mga ubag at sa ubaga na yan. Huwag ka mag-alala, titiyakin natin mapapatay ang ubaga na yan. Marami na siyang atraso at hindi tayo papayag na madagdagan pa ang mga tao nga agrabyaduhin niya. Dahil naibaling ng gininto ang kabayo ang kanyang pansin kay Mikoy, nakita ng bata kung paano yun nabuwal. Napasigaw naman si Mikoy at binalak na tulungan ng magpakutod. Pero sinabi naman ng gininto ang kabayo na puntahan na ang bukana ng kuweba dahil kaya naman niyang labanan ang mga kabayong aswang. Napatango ang bata at pumwesto sa tapat ng yungib habang hawak ang espada. Walang ano-ano, nagulat na lang si Mikoy nang may tumama sa kanyang malakas na puwersa. Agad naman siyang tumaga sa kanyang harapan. At saktong pagkatilapon niya, nakita niyang nakatayo si Pantalyon sa bukana ng kuweba at may sugat sa bandang dibdib. Agad na tumayo si Mikoy at muling tumakbo para sugurin ang ubagan. Naglaban silang dalawa at kahit na mas malaki ang kalaban ni Mikoy, hindi siya nagpatinag dito. Ginamit niya ang kakayahan niya para masugatan ng nilalang hanggang sa mabuwal ito sa lupa. Naisad mo ako, pero hindi mo ko kayang pabagsakin ng tuluyan. Magbabayad ka sa ginawa mong ito sa akin! Kung may dapat mang magbayad, ikaw yun. Marami ka ng kasalanan kaya kailangan ng pigilan ng pambibiktima mo. Bumangon si Pantalyon. Noon din, bumuelo ang bata para itarak sa dibdib ng nilalang ang kanyang espada. Nakita naman ni Pantalyon ang ginawa ng bata, kaya umilag siya rito. Nang makalapit si Mikoy sa ubagan, sa hindi inaasahan, itinulak siya nito ng buong lakas. Tumilapon siya at tumama ang kanyang katawan sa puno. Nabitiwan niya rin ang kanyang espada at tumilapon ito sa hindi kalayuan.
Nung makita niya kung saan naroon ang kanyang sandata, nagmadali siyang lumundag para puntahan yon. Napalingon na lang siya kay Pantalyon nang marinig niyang napasigaw ito at nalaman niyang sasalubungin siya nito. Muli silang naglaban hanggang sa pareho silang bumagsak sa lupa. Mabilis namang umibabaw ang aswang kay Mikoy, kaya nahirapang makagalaw ang bata. Inakala mo bang papayagan kitang makuha mo ang sandata mo? Makuha ko man o hindi ang espada, alam ko sa sarili ko na kaya kita. Yan ay kung makakawala ka sa ilalim ko. Habang nasa ganoong sitwasyon, inisip ni Mikoy ang kanyang lolo at pati na ang kalaro niyang pinatay ng mga aswang. Noon din, sinakal siya ni Pantalyon, kaya mas lalo siyang nahirapang gumalaw. Sinikap niyang ibaling sa kaliwang bahagi ang kanyang ulo at napangisi siya nang makitang malapit lang sa kanilang kinaroroonan ng kanyang espada. Napalingon na rin siya sa ginintuang kabayo at nakita niyang patuloy pa rin itong nakikipaglaban sa natitirang ubag. Kapag nakawala ako dito, sisiguraduhin kong itatara ko sa puso mo ang espada ko. Huwag mong sabihin! Gawin mo! At talagang gagawin ko. Manda ka sa akin, Pantalyon! Humugot ng kanyang lakas si Mikoy at bago pa man makagawa ng kanyang susunod na hakbang ang ubagan, buong lakas siyang napaupo sabay tulak dito. Napatras naman at napalumpasay si Pantalyon dahil sa ginawa ng bata. Noon din, gumulong si Mikoy para lapitan ang kanyang espada. Nang makuha na niya ito, napatayo siya at nakita niya kung paano sumugod ang ubagan kay Gakilat. Nagkarap din tayo ulit, magpakutod! Ngayon, sisiguraduhin kong matutulad ka na rin sa mga kalahi mo! Huwag ka mag-alala. Nakahanda na akong mamatay. Nasisiguro ko na rin na hindi mapupunta sa iyo ang aking mutya. Kaya, kampante ako sa kung anuman mangyayari sa akin. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin ang lasa ng atay ng mga kalahi mo! Matapos ang ilang taon, makakatikim ulit ako ng atay at puso ng isang magpakutod! Sige na, patayin mo na ako para makasama ko ng aking mga kalahi. Handa na ako, Pantalyon. Pero pagkatapos mo akong patayin at kainin, alam kong papatayin ka rin ng batang nagtanga ng aking mutya. Yan ay kung papayag akong mamatay sa mga kamay niya. Nang makita ni Mikoy na aatake na si Pantalyon ni Gakilat, lumundag siya para lumapit sa mga ito. Sumampa siya sa likuran na magpakutod kaya nagulat si Pantalyon. Natigilan ng ubagan at napangisi habang naging salitan ng kanyang pagtitig sa kanilang dalawa. Itinaas na rin ni Mikoy ng bahagya ang kanyang kamay na may hawak na espada bilang paghahanda. Alam kong matapang ka lang, bata, dahil kasama mo ang magpakutod na yan. Yan ang inaakala mo. Kahit na mag-isa lang ako, kaya kitang patayin. Hindi ako katulad mo na marami pang mga alagad, pero mang wala namang binatbat. Tama si Mikoy. Siguro kung wala ang mga ubag, baka matagal ka ng patay. At paano naman ninyo nasisiguro mga sinasabi ninyo? Dahil alam namin na malakas ka lang dahil sa mga kabayong aswang. Ang mga kinakain nila ang nagbibigay ng enerhiya sa iyo. Napahalakak ang ubagan sa winika ni Mikoy. Noon din, umatake siya sa kanilang dalawa. Todo ang naging pag-ilag ni Gakilat. Samantalang sinusubukan naman ni Mikoy na sugatan ng aswang. Dahil si ginawa na magpakutod, nagtamo na maraming sugat sa katawan si Pantalyon. Samantala, mga mabababaw lang naggalos ang natanggap ng bata. Walang ano-ano, biglang natigil sa pagtakbo si Gakilat. Napakunot noon naman si Mikoy at napalingon kay Pantalyon na nooy nakangisi. Ano nangyari sa iyo? Bakit ka nangina? May malaking sugat ako sa dibdib. Hindi mo lang namalayan dahil hindi mo nakikita dyan sa pwesto mo. Nasugatan ako ni Pantalyon gamit ang kanyang kuko. Kahit umiilag ako, nagagawa pa rin niya akong puruhan. Hindi nyo inaakala yun, ano? Marahil naging mabilis ang pag-ilag ninyo.
Pero nagkaroon din ako ng pagkakataon para mawakwak ang bandang dibdib ng magpakutod nang hindi nyo namamalayan. Ikaw na ang bahala, Mikoy. Huwag ka mag-alala. Mamamatay man ang aking katawan, gagabayan pa rin kita sa pamamagitan ng aking espiritu. Ngayon, ikaw na lang ang aking magiging problema. Kapag napatay na kita, magiging akin na ang botya ng ngipin ng ginintuang kabayo na yan. Huwag kang papayag sa gusto niya mangyari. Pangalagaan mo ang mutya at huwag mong hayaan na makuha ng aswang na yan. Gakilat, ako ang bahala. Huwag ka muna mamamatay ha. Kaya ko ito. Lalabanan ko yan at ibabalik kita sa kuta niyo para gumaling ka. Huwag na. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Pagkawika ni Gakilat, bumagsak siya sa lupa. Agad namang umalis sa likuran na magpakutod si Mikoy. Titingnan sana niya ang sitwasyon ng ginintuang kabayo pero mabilis siyang sinugod ni Pantalyon. Napatiim ng kanyang bagang ang bata dahil sa matinding galit sa aswang. Dahil sa kanyang nararamdaman, hindi na siya umilag kay Pantalyon at nakipagsagupaan na lang siya sa ubagan. Nagawa niya makaatake sa aswang na mabilis dahil mas maliit siya rito. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Magbabayad ka! Dapat lang sa kanya yon, bata. Ikaw, kung ayaw mong matulad sa kanya, sumuko ka na lang at ibigay mo sa akin ang gusto ko makuha mula sa'yo. Hindi mangyayari sinasabi mo! Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pakikipaglaban nang biglang lumundag pa itaas si Mikoy. Hindi inaasahan ni Pantalyon yon, kaya napatingala siya. Napasigaw na lang ang ubaga nang lumapag malapit sa kanya ang bata. Bago pa man siya makailag, nagawa ng sugatan ng malalim ni Mikoy ang kanyang dibdib. Nagsimula itong dumugo, kaya napasa po siya rito. Dahil sa sakit na naramdaman ng aswang, bagya siyang napayuko. Hindi naman nag-aksaya si Mikoy ng pagkakataon at tinaga sa bandang tiyan ng aswang. Pagkatapos nito, sinaksak niya yon sa dibdib. Ngayon, mabibigyan ko na rin ng hustisya ang lahat ng mga pinatay mo. Matatahimik na rin si Lolo Crispulo kapag napatay na kita. Yan ang inakala mo. Hindi mo ako kayang patayin kung sasaksakin mo lang ako at susugatan ng paulit-ulit. Hindi kita papatayin ng biglaan. Gusto ko madama mo ang sakit na nararamdaman ng mga nabiktima mo. Pagkawika ni Mikoy, ilang beses niyang sinaksak sa tiyan ng aswang. Napaungol na lang ang ubagan at nang sinubukan nitong makabangon, nagpasya si Mikoy na saksakin ang dibdib ng aswang at nang makita niya na nagkaroon ng malaking sugat ito, dinukot niya ang puso ng ubagan. Saka itinapon. Nagulat pa siya nang makitang buhay pa rin ang aswang kahit na ganoon na ang kanyang ginawa. Anong nangyari? Bakit parang baliwala lang sa'yo kahit wala kang puso? Ano na? Napatay mo ba ako? Ano kaya kung pugutan mo na lang ako ng ulo? Hindi pinansin ni Mikoy ang sinabi ng ubagan. Noon din napalingon si Mikoy sa kinaroroonan ni Gakilat. Nakita niyang nakahandusay na lang ang gininto ang kabayo. Hindi na ito gumagalaw. Kaya naging malakas ang kanyang kutob na patay na ito. Mas lalo siyang nalungkot. Alam niyang sa ikatlong pagkakataon, nabigo siyang protektahan ng mga malalapit sa kanya. Huwag kang umiyak, kaibigan Mikoy. Namatay man ako, nandito pa rin ako sa tabi mo at nagsisilbing gabay mo. Gakilat, ikaw ba yan? Paanong? Ako nga, kagaya ng mga tao, meron ding espiritu ang mga magpakutod. Yan ang pinagkaiba namin sa ibang engkanto. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na gagabayan kita kung mamatay man ako? Ito na yon. Pasensya kung hindi ko kaagad nalaman na nasugatan ka na pala ng ubagan. Kung alam ko lang sana, nakababa kaagad ako mula sa likod mo at natulungan kita. Hindi na bale. Ang importante sa ngayon ay mapatay mo ang aswang na yan. Kinakailangan mawala si Pantalyon para makasiguro tayong ligtas na ang mga liblib na nayon at pati na ang ibang engkanto. Huwag ka mag-alala, sa lagay niyang yan, panigurado hindi na siya mabubuhay.
Maya-maya lang mamamatay ng ubaga na yan. Teka, tingnan mo muna si Pantalyon at baka makatakas siya. Bilis! Hindi, paano siya nakatakas sa ganong sitwasyon? Kulang na lang malagutan na siya ng hininga Teka, hanapin ko siya. Hindi siya pwedeng makaligtas. Nataranta si Mikoy. Hindi niya inakala na kahit ganun na ang sitwasyon ng ubagan, ay magagawa pa rin ito na makatakas. Nagagilap siya ng bakas ni Pantalyon hanggang sa may makita siyang bahid ng dugo sa damuhan na patungo sa bukana ng yungib. Sigurado ko na sa kuweba na yan pumasok ang aswang na yon. Sige, sundan mo siya at nang malaman mo kung saan siya pupunta. Mag-ingat ka lang at baka may patibong dyan sa loob. Sige lang, nakahanda ako sa kung ano man ang mangyayari. Naging maingat si Mikoy sa kanyang pagakbang dahil sigurado siyang pumasok sa yungib ang aswang. Pumasok na rin siya sa loob. Napahawak na lang siya ng maigpit sa kanyang espada at tinalasan niya ang kanyang pandama. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng may hinang yabag ng paa. Nagkaroon siya ng kutob na si Pantalyon yun. Kaya mas binilisan niya ang kanyang paglalakad. Kalaunan, nakarating siya sa kabilang bukana ng kuweba. Nalaman niyang may isang lihim na lugar pala roon. At pinaghinalaan niyang kuta ng mga ubag at ubagan. Ihanda mo ang sarili mo, Mikoy. Kuta nila ito at posibleng may mga kasama pa sila rito. Oo, gakilat. Pero wala na akong naramdamang ibang enerhiya rito. Sana naman, naubos na natin ang mga ubag para si Pantalyon na lang ang ating problema. Sana nga, kaibigan Mikoy. Sandali, may naririnig akong mahinang pag-ungol sa hindi kalayuan Baka si Pantalyon na yun. Hanapin ko muna. Maging alerto ka lang sa paligid mo. Baka maisahan ka niya. Masusunod, gakilat. Yan ang gagawin ko. Naging marahan ang paglalakad ni Mikoy. Inalam niya kung saan nagmumula ang mahinang ungol na naririnig niya. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng kakaibang enerhiya. Dahil dito, pasimple niyang inihanda ang kanyang espada. Walang ano-ano, nagulat siya nang may makita siyang nakatayo sa hindi kalayuan. Sinipat niya ito ng maigi at napalunok siya ng laway nang malaman niya kung sino ito. Mukhang si Pantalyon na yun Siya nga. Teka, tingnan mong mabuti. Tama nga ang sinabi ng mga engkantadong pantas. Ang mga ubagan ay kayang mabuhay kahit pa nawala na ang puso. Kung ganon, ano pa ang kailangan kong gawin para mapatay ang aswang na yan? Kinakailangan mo siyang sunugin. Kapag naging abo na siya, hindi na siya muli pang mabubuhay. Ibig sabihin, kailangan masulog ko ang katawan na yan at nang wala nang maging salot sa kanayunan? Kahit medyo may alinlangan siya dahil sa sinabi ni Gakilat, nagpatuloy siya sa paglalakad para lapitan ng nilalang na nakatayo. Noong ilang dipan na lang ang layo nila roon, nakumpirma ni Mikoy na si Pantalyon nga ang naroroon. Nakangisi ito sa kanya habang nakatitig ng mabalasik. Mukha yatang namumutla ka, bata. Nagtataka ka bang buhay pa rin ako kahit ganito na ang sitwasyon ko? Kahit na wala na akong puso, kaya ko pa rin pumatay. Makukumpleto pa rin ang mga parte ng katawan ko na nawala sa akin pagdating ng susunod na kabilugan ng buwan. At inaakala mo bang papayagan kitang umabot pa sa susunod na pagbilog ng buwan? Oo, mabagsik at malakas. Pero wala kang panama sa espada ko. Kukunin ko ang puso mo at laman loob. Yan ang aking ipapalit dito sa aking dibdib at tiyan. Alam ko kung ano kainaan mo. Kaya huwag kang magmalaki sa akin na buhay ka pa. Hindi sumagot si Pantalyon. Umangil ang nasabing aswang at sa isang pag-isap na mga mata ni Mikoy, sumugod ito sa kanya. Kahit na wala ng laman loob at puso ang nilalang, nagawa pa rin itong makipaglaban na parang walang kulang sa katawan nito. Sa hindi malamang dahilan ni Mikoy, parang mas naging malakas pa ang kanyang kalaban. Kaya medyo nahirapan siya. Ganun pa man, hindi siya sumuko at mas ginalingan din niya ang pakikipaglaban kay Pantalyon. Totoo nga sinabi ni Gakilat. Mas naging malakas at agresibo ka nga.
Pero hindi bale, makakahanap din ako ng paraan para mapatay kang demonyo ka. Hindi mo na magagawa yan. Dito ka na mamamatay sa kuta ko. Ano akala mo? Basta na lang ako papayag? Kahit bata lang ako, kaya kong makipagpatayan sa'yo. Kung mamatay man ako, isasama kita. Sa hindi inaasahan ni Mikoy, mas naging maliksi pa ang aswang na halos hindi na niya ito makita. Pinagkakakalmot siya nito. Kaya naging todo naman ang kanyang pag-iwas. Habang nasa ganoong sitwasyon, naalala niya ang patungkol sa sinabi ni Gakilat. Nag-isip siya kung paano niya masusunog ang aswang hanggang sa malaman niyang batuhan pala ang kanilang inaapakan. Habang umiiwas sa mga pag-atake ng aswang, ikiniskis niya ng pasimple ang espada niya sa batuhan. Napangisin na lang si Mikoy nang makita niyang nagbabaga na ang dulo ng kanyang sandata. Nung makita naman ng aswang ang ginagawa ng bata, napaangil siya at mas lalo pang naging agresibo. Ilang beses niyang sinubukang agawin ang espada ni Mikoy pero natigilan siya na mag-apoy na yon nang muli pang ikiniskis ng bata sa batuhan. Ito na ang katapusan mo! Apoy lang pala ang kainahan mong hayop ka! Umanda ka sa akin, Pantalyon! Kahit na ano pang gawin mo, hindi ako matatakot sa iyo, bata! Ah, ganun ba? Tingnan natin kung ano magagawa mo kung umaapoy na ang buong katawan mo. Noon din, ilang beses na sinubukang tagain ni Mikoy ang ubagan. Naging todo ang pag-ilag ng aswang. Kaya napangisi ang bata dahil alam niyang natatakot si Pantalyon na masunog. Kalaunan, nagawa niyang sugatan ng nilalang at sa bawat sugat na natatamo ng ubagan, napapaungol ito. Noong mga sandaling yon, napansin ni Mikoy na medyo naging mahina na ang aswang. Kaya lumundag siya habang hawak ng dalawang kamay niya ang espada. Nung nasa taas na siya at nang akmang itataga na sana niya sa ulo ng aswang ang sandata niya, biglang kumulog. Bago pa man niya maisagawa ang binabalak niya, kumidlat ng napakalakas at tinamaan ang espada. Nanginig ang mga kamay ng bata. Kaya bago pa man niya mabitiwan ang kanyang sandata, tinagaan niya ito sa ulo ng ubagan. Anong ginagawa mo? Magbabayad ka sa akin! Wala akong dapat pagbayaran. Ikaw ang maraming utang. At sinisingil ka na ng mga kasalanan mo. Hindi. Paano mo nagawang papuyin ang espada mo? Anong ginawa mo? Akala ko ba'y alam mo na ang espadang ito mula sa mundo ng mga engkanto? Hindi ito maaari. Kailangan makaligtas ako mula sa... Nakita ni Mikoy na nagsimulang kumalat ang apoy sa buong katawan ng aswang. Kahit pa nagpapatuloy ng pagkulog at pagkidlat, hindi siya natinag dito. Sinugod niya ang aswang at inundayan ng pagtaga sa buong katawan. Sinubukan din ni Pantalyon na lumaban pero nawala siya sa focus dahil sa pagkasunog niya. Hindi naman pinalampas ni Mikoy ang pagkakataong yon. Muli siyang lumundag at buong lakas niyang itinarak sa ulo ng aswang ang espada. Pagkababa niya, sakto ring kumidlat at tumama yon sa patalim na nakatarak sa ulo ng aswang. Kung hindi ka namatay nung una nating sagupaan, alam kong mamamatay ka na. Langit na mismong umusga sa'yo. Ngayon, ubagan, nasisiguro ko na talaga na matatahimik na ang kaluluwa ng mga nabiktima mo. Hayop kang bata ka! Papatay kita! Isasama kita sa aking kamata! Hindi na ipagpatuloy ni Pantalyon ang kanyang sasabihin. Mas lumaki pa ang apoy na tumutupok sa katawan niya. Bumagsak siya sa batuhan at sinubukan niyang gumulong para apulahin ito. Pero kahit na anong gawin niya, hindi pa rin nawala ang apoy. Itinaas na lang niya ang mga kamay niya at sinubukang abutin si Mikoy hanggang sa tuluyan siyang nasunog. Napabuntong hininga na lang ang bata habang nakatitig sa nasusunog na katawan ni Pantalyon. Tapos na ang labang ito. Sa ngayon, wala nang magiging banta sa kahit na sino man. Wala nang mabibiktima. At lahat ng yon dahil sa iyo. Hindi ko naman magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa tulong mo. Siguro, kung hindi mo binigay sa akin ang mutya mo, baka pati ako nilalangaw na rin. Hindi ako nagkamali na sa iyo ko ibinigay ang mutya.
at hindi mo rin binigo ang aking mga kalahi. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Maraming salamat din at nakilala kita. Walang anuman yan, kaibigang Mikoy. Ano, tayo na? Malapit nang mag-umaga ulit. Bumalik na tayo sa kuta. Teka, paano ang espada mo? Kailangan mo makuha yan at baka kung may iba pang makakuha niyan. Wag na. Kapag naging abo na ang katawan ni Pantalyon, kusa na ring mawawala yan. Hindi mo na kailangan ng sandatang yan dahil wala ng kalaban. Pero paano kung may aswang na susugot ulit sa bayan namin? Wala akong magiging panlaban sa kanila. Kung gayon, sige, hintayin mong maging abo ang katawan ng ubagan. Kapag may nakita kang bato na kulay itim, kunin mo at gawing kwintas. Kapag nasa oras ng pangangailangan, isipin mo lang na maging espada yan. At magiging espada ka agad yan, Gakilat? Oo, kahit na anong oras, magiging sandata mo yan. Maliban sa mutya, sana ay maalala mo rin ako sa pamamagitan ng batong yan. Oo naman di kita makakalimutan, kaibigang Gakilat. Hinintay ni Mikoy na matupok ng apoy ang katawan ng ubagan. Kalaunan nang naging abo na ito, may nakita siyang maitim na bato roon. Agad niyang naisip ang sinabi ni Gakilat. Kaya kinuha niya ito saka itinago na muna para hindi mawala. Noon din, lumundag siya at bumalik sa tuktok ng bundok kung saan dating nakukuta si Gakilat. Pagkarating niya roon, sinabi ni Mikoy na gusto niyang manatili roon at mamuhay na lang na mag-isa. At bababa na lang siya sa kanayunan kung may nangangailangan ng tulong niya. Hindi mo na kailangan manatili rito sa kuta. Bata ka pa para ikulong ang sarili mo rito, Mikoy. Huwag kang magpaka-ermitanyo rito. Pero wala na ako mapupuntahan Ikaw na lang din ang kakampi ko. Kung babalik ako sa nayo namin, mga sirang bahay na nang madadatnan ko doon. Ayaw ko umuwi. Mas gusto kong dito na lang ako. Pero kaibigan, hindi ito ang totoong mundo mo. Marami ka pang pwedeng mapuntahan. Marami ka pang pwedeng maranasan sa kabayanan na hindi mo mararanasan dito. Hindi ko alam kung handa ako. Baka pagdating ko sa bayan, hindi rin ako tanggapin ng mga tao Baka pag nalaman nilang nangyari sa nayon na pinanggalingan ko, matatakot sila. Paano mo naman malalaman kung hindi mo susubukan? Kailangan mo ring magpakatatag, kaibigan. Alalahanin mong nanonood sa iyo ang lolo mo mula sa kalangitan. Kagaya ko, ginagabayan ka rin niya. Hindi ko kasi alam kung ano mangyayari sa akin doon Huwag kang matakot. Mas lamang ka nga sa mga tao roon. Kasi marami ka ng karanasan sa pakikipaglaban. Hindi ba? Magagawa mo ng protektahan ng sarili mo. Alam ko naman na dahil sa mutya mo, magagawa kong pangalagaan ng sarili ko. Isa pa pala sa iniisip ko, paano ka ngayon? Tapos na ang ating laban sa mga ubagan? Ewan ko, pero gusto kong manatili sa tabi mo para protektahan ka. Ayaw mo bang makasama ang iba mong kalahi, Gakilat? Matutuwa ako kapag ganon, pero ang inaalala ko, baka kung ano na ang mangyari sa'yo. Ngayon, nakapagpasya na ako patungkol sa bagay na ito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Susundin ko ang gusto mo. Gusto ko rin maging masaya ka sa piling ng mga kalahi mo. At huwag kang mag-alala sa akin. Tama ka. Kailangan ko makipagsapalaran sa kabayanan. Bata pa ako at marami pang posibleng mangyari sa akin. Kailangan ko lang na magpakatatag para sa sarili ko, kay Lolo at pati na rin sa'yo. Pero ayaw ko ring iwan ka, Mikoy. Magiging maayos din ako. Huwag mo akong intindihin. O sige na makapunta ka na sa lugar kung saan naroon ang kalahi mo. Maraming salamat sa lahat ng naging tulong mo sa akin kaibigang Gakilat. Maraming salamat din. Kung wala ka, hindi magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng aking mga kalahi. At alam ko rin na kung hindi rin dahil sa'yo, hindi rin ako magkakaroon ng lakas ng loob para labanan ng aswang na yon.
ikaw, ang mutya mo at ang espada. Yun ang naging sandigan ko para matapos ang kaguluhang ito. Sige na kaibigan, bumalik ka na sa kanayunan o mas maiging tumungo ka na sa kabayanan. Sana'y makatagpo ka ng tutulong sa iyo para makapamuhay ka na ng normal. Paalam kaibigan ko. Hanggang sa muli, Mikoy. Pagkawika ni Mikoy, lumitaw ang malausok na kaanyuhan ni Gakilat. Tumatakbo ito habang nakalutang sa ere at nakangisi sa kanya. Napayak na lang si Mikoy, lalo na nang makita niya sa bandang itaas ng magpakutod ang kaluluwa ng kanyang lolo. Kumakaway ito sa kanya habang nakangiti. Nakaramdam siya ng lungkot nang maglaho na ng sabay ang kaluluwa ng dalawa. Noon din, tumakbo at lumundag si Mikoy hanggang sa makarating siya sa bayan. Nang naroon na siya, naglakad siya ng ilang oras. Kahit pa na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Noong may makita siyang simbahan sa hindi kalayuan, mas binilisan pa niya ang paghakbang niya. Pagkarating niya roon, biglang nagdilim ang kanyang paningin at nabuwal siya. Nagising na lang siya dahil sa mga pagtawag sa kanya. At nang makita niyang 2 madre ang kumakalabit sa kanya, sinikap niya ang makatayo. Nagpakilala ang mga madre at nang malaman nila ang naging karanasan ni Mikoy, dinala nila ito sa bahay ampunan na naroroon lang sa likod ng simbahan. Magmula noon, namuhay na roon si Mikoy kasamang iba pang mga batang ulila. Makalipas ng maraming taon, umalis siya sa bahay ampunan at nabuhay na mag-isa hanggang sa magkaroon na siya ng asawa at mga anak. Itinuon niya ang pag-aalaga niya sa mga bata at gabi-gabi, hindi siya nagsasawang magkwento sa kanila. At dahil doon, natalo ng isang bata ang mga aswang. Dahil sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan na isang gininto ang kabayo. Hindi na rin sila nagkita ng kanyang kaibigan dahil magkaiba ang kanilang mundo. Sige na anak, matulog ka na at nang mabilis kang lumaki. Ang galing po ng kwento niyo, Papa. Oh, tama na yan. Matulog ka na. Sundin mo na ang papa mo. Sige po, Mama. Baka sakaling mapapanaginipan ko rin yung naikwento niya. Oh, hindi ka pa ba napagod? Malaki na ang anak natin, ano? Parang kailan lang din? Oo nga eh. Kamukha mo talaga siya. Siguro, kung buhay lang ang lolo ko, matutuwa yung kay Junior. Sayang nga lang at hindi niya naabutan ng anak natin. Ang mahalaga ay payapa na siya sa kung saan man siya naroroon ngayon. Alam ko naman na binabantayan niya tayo. Yun nga lang, hanggang doon lang ang buhay niya. Nagpatuloy sa pagkukwento ang mag-asawang Mikoy at Liza. Nang makaramdam na sila ng antok, nagpasya silang matulog na rin. Ngunit dahil sa mga iniisip niya, naging mababaw ang pagkakaidlip niya. Nakaramdam siya ng kalungkutan dahil sa naging kapalaran niya. Pero nang maisip niya ang kanilang anak, iwinaksi niya ang kalungkutan at pinilit na rin ang kanyang sarili para makatulog. Alam niyang maaga pa siya bukas gigising. Dahil papasok siya sa trabaho sa bayan at kahit na naging simple ang buhay ni Mikoy at ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanyang asawa at anak. Kahit papaano ay nakalimutan niya ang mapait niyang karanasan. Pero minsan kapag nangungulila siya sa kanyang lolo Crispolo, bumabalik siya sa baryong pinagmulan niya. Hindi na rin niya nagawa pang gamitin ng espada at mutya ni Gakilat dahil hindi na rin siya nakasagupa ng aswang. Wakas,